Lagapak. Isang matunog na lagapak na sinundan ng pagsabog ng marmol ang bumasag sa huni ng malakas na ulan. Sa isang iglap, ang tahimik na pagbisita sa Manila Memorial Park ay naging isang impyerno. Dapa, sigaw ni Ricardo Salazar. Ang boses niya ay halos matabunan ng dagundong ng kulog. Buong lakas niyang hinila ang asawang si Elena pababa. Isiniksik ang kanilang mga katawan sa likod ng isang malapad at malamig na lapida. Ang putik ay agad na kumapit sa kanyang mamahaling Amerikana at ang tubig ulan ay bumaha sa kanyang mukha, ngunit wala siyang pakialam. Ang tanging nasa isip niya ay ang init ng katawan ni Elena na nanginginig sa takot sa ilalim niya. Put! Isa pang bala ang tumama sa sementong anghel na nasa itaas lamang ng kanilang mga ulo. Isang silencer. Walang bang, walang babala. Tanging ang tunog ng hangin na hinihiwa ng tingga at ang pagkadurog ng bato. Propesyonal ang mga tumitira. Hindi ito simpleng hold up. Ito ay pagpatay. Ricardo, anong nangyayari? Humahagulgol na tanong ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa sindak habang nakadikit ang pisngi sa basang damuhan. Ang kanyang itim na bestida na isinuot para sa 3 anibersaryo ng kamatayan ng kanilang mga anak ay ngayoy puno na ng putik. Bago pa makasagot si Ricardo, isang anino ang lumitaw mula sa hamog at ulan. Isang babae. Tumatakbo ito, palapit sa kanila, humihingal, at pilay ang lakad. Ang kanyang puting uniforme, na mukhang sa isang nurse o caregiver, ay mantsado ng sariwang dugo sa may balikat. Hawak niya sa kaliwang kamay ang isang plastic na envelope na basang-basa at ang kanang kamay ay nakahawak sa kanyang sugat. Itinutok ni Ricardo ang kanyang mga mata sa babae. Handa nang lumaban kahit na wala siyang armas. Akala niya ay isa ito sa mga salarin. "Huwag kayong gumalaw," banta ni Ricardo. Akmang tatayo upang harangin ang babae. Ngunit ang babae ay bumagsak sa kanilang harapan. Ang tuhod ay bumaon sa putik. Ang kanyang mukha ay puno ng galos. Ang buhok ay gusot-gusot. At ang mga mata ay puno ng desperasyon na hindi matatawaran ng anumang salapi. "Sus Mariosep! Huwag, huwag kayong barilin!" Sigaw ng babae. Ang boses ay basag at paos, nakikipagbuno sa ingay ng bagyo. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Elena. Isang tingin na tumagos sa kaluluwa ng ginang. "Hindi ako pumunta rito para manghingi ng limos. Wala akong pakialam sa pera ninyo." Natigilan si Elena. Ang boses ng babae ay may halong pamilyaridad, ngunit hindi niya matukoy kung saan. Itinaas ng babae ang envelope, ang tubig ay tumutulo mula rito. "Naparito ako para ibalik ang buhay ninyo. Buhay sila, buhay sina Mateo at Lucas." Ang mundo ni Ricardo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang pangalan ng kanyang kambal na anak, ang mga anak na inilibing nila, 3 taon na ang nakararaan, ay binanggit ng estrangherong ito sa gitna ng ulan at bala. "Anong sinabi mo?" Bulong ni Ricardo. Ang galit ay napalitan ng pagkalito. "Nasa sasakyan sila. Nasa labas ng gate." Sigaw ng babae habang isa pang bala ang tumama sa lupa. Ilang pulgada lang mula sa kanyang paa. Napapikit siya sa sakit ng sugat sa balikat. "Kailangan nating umalis dito. Parating na sila. Ang mga tauhan ni Valeria, papatayin nila tayong lahat." Valeria, Dr. Valeria Cruz. Ang pangalang yon ay nagpadala ng kilabot sa gulugod ni Ricardo. Siya ang doktor na nag-asikaso sa panganganak ni Elena. Ang doktor na nagdeklara ng oras ng kamatayan. "Sino ka?" tanong ni Elena, na ngayon ay hawak na ang braso ng babae. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat nito. "Ako si Sofia," sagot ng babae habang pilit na tumatayo. "Ako ang nurse na nagtakas sa kanila bago iturok ni Dr. Cruz ang lason. Tara na! Kung gusto ninyong makita ang mga anak ninyo, tumakbo kayo." Hinawakan ni Ricardo ang kamay ni Elena at tinulungan ng sugatang si Sofia. Wala nang oras para magtanong. Ang instinto ng isang ama ang gumana.
Isang instinto na matagal nang namatay kasama ng kanyang mga anak. Ngunit ngayon ay biglang nabuhay na parang apoy sa gitna ng baha. Sa likod, utos ni Ricardo. Doon tayo sa lumang gate dadaan. Tumakbo sila. Ang bawat hakbang ay mabigat dahil sa putik na tila humihigop sa kanilang mga sapatos. Ang ulan ay parang mga karayom na tumutusok sa kanilang balat. Sa bawat kidlat na gumuguhit sa langit, nakikita ni Ricardo ang mga anino ng mga lalaking nakaitim na humahabol sa kanila. Mga aninong walang mukha, may hawak na baril, at walang awang pumapatay. Habang tumatakbo, ang isip ni Ricardo ay naglalakbay pabalik sa nakaraan. Ang mga alaala ay sumasabay sa pintig ng kanyang puso. 3 taon. 3 taong puno ng alak, gamot pampatulog, at katahimikan sa loob ng kanilang mansyon. Naalala niya ang bigat ng maliliit na kabaong na binuhat niya. Walang laman? Posible ba yon? Posible bang ang iniyakan nilang bangkay ay mga manika o ibang bata? Ang sakit ng alaalang iyon ay nagpagalit sa kanya. Nagbigay ng lakas sa kanyang mga binti upang tumakbo ng mas mabilis. Paano? Sigaw ni Elena habang tumatakbo sila sa pagitan ng mga nicho. Paano mo sila nakuha? Si Sofia, na namimilipit sa sakit habang hawak ang dumudugong balikat, ay sumagot ng pasigaw. Narinig ko ang usapan nila ni Ramiro. Ibebenta nila ang mga bata. Pinalitan ko ang mga chart. Itinago ko sila sa laundry cart. Ramiro? Muntik nang madapa si Ricardo. Ang kapatid niya? Ang sarili niyang kadugo? Ang tiyuhin ng mga bata? Ang revelasyon ay parang isang pisikal na suntok sa kanyang sikmura. Oo, umiiyak na sagot ni Sofia. Ang ulan ay humahalo sa kanyang mga luha. Dinala ko sila sa tondo. Doon kami nagtago. Mahirap ang buhay doon, pero ligtas sila. Pinalaki ko sila bilang mga anak ko. Wala silang alam sa yaman ninyo, pero busog sila sa pagmamahal. Pero nahanap nila kami. Kaninang umaga lang, sinunog nila ang bahay ko. Ang tondo, ang lugar na kinatatakutan ng mga taga Forbes Park. Doon lumaki ang kanyang mga anak. Sa gitna ng basura at karahasan, kumirot ang puso ni Ricardo, hindi dahil sa pandiri, kundi dahil sa awa at pasasalamat. Ang babaeng ito, na mukhang galing sa hirap, ay ibinuwis ang lahat para sa mga batang hindi naman kanya. Isang bala ang tumama sa isang puno sa kanilang harapan, nagpaulan ng mga balat ng kahoy. Doon, turo ni Sofia sa isang gate na kinakalawang sa dulo ng sementeryo. Nandun ang kotse ko, nandoon sila. Ang pag-asa ay sumibol sa dibdib ni Elena. Ang imahe ng kanyang kambal, na ngayon ay 3 taong gulang na siguro, ay luminaw sa kanyang isip. Ano ang itsura nila? Kamukha ba sila ni Ricardo? Nakuha ba nila ang kanyang mga mata? Gusto niyang yakapin ang mga ito. Gusto niyang bawiin ang lahat ng nawalang panahon. Narating nila ang gate. Sa labas, sa isang madilim na eskinita na napapaligiran ng mga puno ng akasya, nakaparada ang isang lumang Toyota Corolla. Luma na ito, tadtad ng kalawang, at ang pintura ay tuklap-tuklap na. Ngunit para kay Elena, ito ang pinakamagandang sasakyan sa buong mundo dahil naroon ang kanyang mga anghel. Mateo! Lucas! Sigaw ni Elena, humulagpos mula sa pagkakahawak ni Ricardo at tumakbo patungo sa kotse. Wala na siyang pakialam sa panganib. Ang ina sa kanya ang nagmamaneho sa kanyang katawan. Si Sofia ay nakasunod, hapo at nanghihina. Nandoon sila sa likod, tinakpan ko ng kumot para hindi makita. Ngunit paglapit ni Elena sa sasakyan, natigilan siya. Basag ang bintana sa likod. Ang mga bubog ay nagkalat sa basang kalsada. Kumikinang sa ilalim ng ilaw ng poste. Bukas ang pinto. Hindi! Bulong ni Elena. Hindi, hindi, hindi! Dali-dali niyang sinilip ang loob. Walang tao. Walang Mateo. Walang Lucas. Ang upuan sa likod ay basa ng ulan. Nasaan sila? Sigaw ni Ricardo. Nakakarating lang sa tabi ng asawa.
Hinalughog niya ang loob ng sasakyan, umaasang nagtatago lang ang mga bata sa ilalim ng upuan. Wala. Ang tanging naiwan ay isang maliit na sapatos, isang asul na sneakers na luma at pudpud na ang swelas, at isang manikang oso na punit ang tainga at may tahi sa tiyan. Ang oso na marahil ay siyang tanging laruan ng mga bata sa loob ng 3 taon. Napaupo si Sofia sa putikan. Ang kanyang mukha ay nawala ng kulay. Walang hiya sila. Naunahan nila tayo. Ang kanyang boses ay puno ng takot na higit pa sa takot para sa sarili niyang buhay. Si Valeria, nakuha na niya sila. Napahagulgol si Elena, niyakap ang maliit na sapatos sa kanyang dibdib. Ang tunog ng kanyang iyak ay masakit pakinggan, parang hayop na nasugatan. Ang pag-asa na ibinigay sa kanila, 5 minuto ang nakalipas, ay binawi ng ganun-ganun na lang, pinalitan ng mas malalim na bangungot. Si Ricardo ay nakatayo sa gitna ng ulan. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit hanggang sa pumuti ang kanyang mga knuckles. Ang galit na nararamdaman niya ay hindi na mapapawi ng alak o gamot. Gusto niyang pumatay. Gusto niyang sunugin ang mundo kung kinakailangan. Biglang tumunog ang kanyang cellphone sa bulsa ng kanyang basang pantalon. Isang tunog na matinis at nakakairita. Kinuha niya ito. Unknown number. Sinagot niya ito, hindi nagsasalita. Tanging ang mabigat na paghinga niya ang naririnig. Kuya, ang boses sa kabilang linya ay malinaw, kalmado, at pamilyar na pamilyar. Ito ang boses na kasama niyang lumaki. Ang boses na kadamay niya sa mga board meeting. Si Ramiro. Hayop ka, mariing sabi ni Ricardo. Ang boses ay mababa, ngunit puno ng kamandag. Papatayin kita, Ramiro. Isinusumpa ko, papatayin kita gamit ang sarili kong mga kamay. Tumawa ng mahina si Ramiro sa kabilang linya. Tawa na walang bahid ng saya, kundi puno ng pait at pagod. Huwag ka munang maging emosyonal, kuya. Sayang ang oras. Hawak ni Valeria ang mga bata. At alam mo naman si Dr. Cruz, wala siyang pasensya sa mga batang iyakin. Nasaan sila? Sigaw ni Ricardo. Manila Port, sagot ni Ramiro. May barkong paalis mamayang hating gabi. Kung gusto mo pa silang makitang humihinga, pumunta ka doon. Huwag kang magdadala ng pulis. Ikaw lang at si Elena. At kung buhay pa yung yaya nilang taga-squatter, isama mo na rin. May utang pa siya kay Valeria. Napatingin si Ricardo kay Sofia na ngayon ay inaalalayan ni Elena. Ang yaya taga-squatter. Ang babaeng nagligtas sa kanyang mga anak habang ang sarili niyang kapatid ay ibinebenta ang mga ito. Siguraduhin mong nandoon sila, banta ni Ricardo. Dahil kung may isang gasgas lang ang mga anak ko, Ramiro, ipaparanas ko sa iyo ang impyerno bago ka mamatay. Bilisan mo, kuya. Tumatakbo ang oras. At pagkatapos ay naputol ang linya, ibinaba ni Ricardo ang telepono. Tumingin siya sa paligid. Ang ulan ay hindi tumitila at ang hangin ay lalong lumalakas. Ngunit may nagbago sa kanya. Kanina, siya ay isang amang nagluluksa. Ngayon, siya ay isang amang may misyon. Binalingan niya si Elena at Sofia. Ang takot sa mukha ni Elena ay napalitan ng determinasyon nang makita ang ekspresyon ni Ricardo. Alam ni Elena ang tinging iyon. Iyon ang tingin ni Ricardo kapag isinasara nito ang isang deal na imposible para sa iba. Pero sa pagkakataong ito, hindi pera ang nakataya. Buhay ng kanilang pamilya. Sakay, utos ni Ricardo. Tinuturo ang driver's seat ng lumang kotse ni Sofia dahil alam niyang ang kanyang sasakyan ay siguradong binabantayan sa main gate. Pupunta tayo sa kanila. Sa Manila Port? Tanong ni Sofia habang pilit na sumasakay sa likod, hawak pa rin ang sugat. Binuhay ni Ricardo ang makina ng lumang Toyota. Umubo ito bago umungol ng malakas. Hinawakan niya ang manibela, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa madilim na kalsada sa harap. Hindi, sagot ni Ricardo, ang kanyang isip ay mabilis na nagkakalkula. Kilala niya ang kapatid niya. Si Ramiro ay duwag pero tuso at si Valeria ay matalino.
Ang Manila Port ay masyadong lantad, masyadong maraming mata. At bakit sasabihin ng kalaban ang totoong lokasyon? Trap iyon, madiing sabi ni Ricardo habang ipinapasok ang kambyo at pinaharurot ang sasakyan palayo sa sementeryo, iniiwan ang mga humahabol sa kanila sa dilim. Hindi tayo pupunta sa pantalan. Saan tayo pupunta? Tanong ni Elena, hinawakan ng kamay ng asawa. Uuwi tayo. Sagot ni Ricardo, ang kanyang boses ay yelo. Pupunta tayo sa Forbes Park. Alam kong nandoon si Ramiro. At pipigain ko sa kanya ang katotohanan, kahit na kailangan ko pang baliin ang bawat buto sa katawan niya. Ang sasakyan ay humarurot sa bahayang kalsada ng Maynila, dala ang 3 magulang na handang gawin ang lahat. Ang bagyo sa labas ay walang-wala kumpara sa bagyong namumuo sa loob ng sasakyang yon. Ang gabi ay mahaba at ang dugo ay dadanak bago sumikat ang araw. Ang hangin ay humihiyaw na parang isang nasasaktang hayop, sumasabay sa walang humpay na lagasas ng ulan na tila ba nais lunurin ang buong Maynila sa gabing iyon. Bawat patak ay parang bala na tumatama sa balat, nagyeyelo at masakit. Ngunit hindi ito ininda ni na Ricardo, Elena at Sofia. Ang kanilang mga paa ay bumaon sa malapot na putik ng Manila Memorial Park. Bawat hakbang ay isang pakikipagbuno sa lupa na tila ayaw silang paalisin. Ang hininga ni Ricardo ay mabilis at kapos, parang usok na lumalabas sa kanyang bibig sa sobrang lamig ng hangin. Hila-hila niya si Elena, ang kanyang asawa na nooy halos madapa na sa kanyang mamahaling bestida na ngayoy, gula-gulanit at puno ng putik. Sa kanilang likuran, ang anino ng mga humahabol ay tila mga multong gutom sa dugo. Ngunit ang takot sa kamatayan ay napalitan ng isang mas matinding emosyon, ang pag-asa. Malapit na, konti na lang, sigaw ni Sofia, ang boses ay halos mabasag. Ang kanyang puting uniforme ay naging pula sa bandang balikat. Ang dugong umaagos mula sa tama ng bala ay humahalo sa tubig ulan, gumuguhit ng pulang ilog sa kanyang braso. Ngunit ang sakit ay walang puwang sa kanyang isipan ngayon. Ang tanging mahalaga ay ang Toyota Corolla na nakaparada sa likod ng gate. Ang sasakyang naglalaman ng mga batang itinuring niyang sariling buhay sa loob ng 3 taon. Narating nila ang lumang gate na kinakalawang. Ang bakal ay malamig at madulas sa mga palad ni Ricardo nang pilit niya itong itulak pabukas. Ang langit ay muling nagliwanag dahil sa isang matalim na kidlat at sa isang iglap na yon, nakita nila ang sasakyan. Doon, sa ilalim ng isang matandang puno ng akasya na ang mga sanga ay sumasayaw sa bagyo, nakaparada ang kotseng luma. Ito ang arko ni Noe para sa gabing yon. Ito ang tulay na magdudugtong sa pamilyang Salazar sa kanilang nawawalang kambal. Mateo, Lucas, ang sigaw ni Elena ay puno ng hilakbot at pananabik. Isang tunog na tanging ina lang ang makakagawa. Kumawala siya sa pagkakahawak ni Ricardo at tumakbo patungo sa sasakyan. Ang kanyang mga kamay ay nakaunat na parang nais niyang yakapin ng hangin. Ngunit habang papalapit sila, isang bagay ang mali, isang bagay ang hindi tama. Ang ulan ay pumapasok sa loob ng sasakyan. Napahinto si Ricardo. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng mabilis, mas malakas pa sa kulog. Ang tintadong salamin sa likurang bahagi ng kotse ay wala na, basag. Ang mga pira-pirasong bubog ay nagkalat sa basang aspalto at sa loob ng upuan. Kumikinang na parang mga diamante ng kamalasan sa tuwing tinatamaan ng ilaw ng poste. Hindi. Bulong ni Sofia, ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina. Binuksan ni Elena ang pinto ng kotse ng padarag. Anak, Mateo, Lucas, nandito na si Mami. Ang kanyang boses ay masaya sa simula. Umaasang naglalaro lang ng taguan ang mga bata, na nakatalukbong lang sila ng kumot sa ilalim ng upuan, pero ang sumalubong sa kanya ay ang nakabibinging katahimikan ng kawalan. Walang tao sa loob. Ang upuan sa likod, na may punit-punit na upholstery,
ay basang-basa ng ulan. Wala ang mga bata. Wala ang kanilang mainit na hininga. Wala ang kanilang mga mata na naghihintay. Nasaan sila? Sigaw ni Elena. Ang kanyang boses ay nagbago mula sa pag-asa patungo sa purong histerya. Pumasok siya sa loob ng maliit na kotse. Kinapa ang ilalim ng upuan. Binuksan ang glove compartment para bangka siya ang dalawang bata doon. Sofia, sabi mo nandito sila. Nasaan ang mga anak ko? Si Sofia ay napaluhod sa putik. Ang tubig ay tumatama sa kanyang mukha habang nakatulala sa basag na bintana. Ang kanyang mundo ay gumuho. Iniwan ko sila dito. Nakakandado ang pinto. Sinabi ko huwag silang maingay. Ang kanyang mga salita ay putol-putol. Nilalamon ng ingay ng bagyo. Lumapit si Ricardo. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at takot. Sinilip niya ang loob ng sasakyan, umaasa na baka mali lang ang tinitignan ni Elena. At doon, sa sahig ng kotse, sa gitna ng mga bubog at putik, may nakita siya. Isang maliit na sapatos. Kulay asol na sneakers, luma na, pudpod ang swelas, at may butas sa may hinlalaki. Hindi ito sapatos ng isang batang mayaman. Ito ay sapatos ng isang batang lumaki, sa hirap, sa tondo, sa pangangalaga ng isang mahirap na nurse. Dinampot ito ni Ricardo. Ang liit. Napakaliit. Kasya lang ito sa kanyang palad. Sa tabi nito ay isang stuffed toy, isang osong kulay tsokolate na nawalan na ng isang mata at tinahina lang ng sinulid ang punit sa tiyan. Ito ang laruang ibinigay ni Sofia kay Lucas noong unang gabi na itinakas niya ito, ang tanging bagay na nagpapatahan sa bata kapag kumukulog. Nang makita ni Elena ang sapatos na hawak ni Ricardo, bumigay ang kanyang mga binti. Napaupo siya sa basang kalsada, niyakap ang kanyang sarili habang humahagulgol. Ang tunog ng kanyang iyak ay humahalo sa hangin, isang awit ng pagluluksa na mas masakit pa kaysa noong inilibing nila ang mga kabaong na walang laman 3 taon na ang nakararaan. Dahil ngayon, alam niyang buhay sila, pero nawala na naman. Ang pag-asa ay isang malupit na biro. Naunahan nila tayo, garalgal na sabi ni Sofia. Ang luha ay umaagos sa kanyang pisngi. Si Valeria, alam niyang dito ko dinala ang kotse. Sinundan niya kami. Tumingin siya kay Ricardo. Puno ng pagsisisi ang mga mata. Patawarin niyo ako. Ginawa ko ang lahat. Patawarin niyo ako. Akmang susugudin ni Ricardo si Sofia, dala ng matinding frustration. Gusto niyang isisi ang lahat sa babaeng ito, pero natigilan siya. Nakita niya ang sinseridad sa mukha nito. Nakita niya ang sugat sa balikat nito. Isang patunay na handa itong mamatay para sa mga anak niya. Hindi ito ang kalaban. Biglang tumunog ang telepono sa bulsa ng basang coat ni Ricardo. Ang ringtone ay matinis, parang kutsilyong humihiwa sa tenga. Sa gitna ng bagyo at kadiliman, ang tunog ng teknolohiya ay tila alien at nakakatakot. Kinuha ni Ricardo ang telepono. Ang screen ay basag na rin dahil sa pagkakadapa niya kanina, pero ang ilaw ay gumagana pa. Unknown number. Alam na niya kung sino ito. Ang kanyang dugo ay kumulo, uminit, at dumaloy ng mabilis sa kanyang mga ugat. Pinapawi ang lamig ng ulan. Sinagot niya ang tawag at idinikit ang telepono sa kanyang tenga. Nasaan ang mga anak ko? Ang boses ni Ricardo ay mababa, parang ungol ng isang leon bago umatake. Mula sa kabilang linya, narinig niya ang isang tawa. Isang pamilyar na tawa na dati ay naririnig niya sa mga family dinner, sa mga board meeting, at sa mga masasayang alaala ng kanilang kabataan. Kuya, bati ng boses. Malumanay, kalmado. Tila ba nagtatanong lang kung anong ulam sa hapunan. Huwag ka namang masyadong mainit ang ulo. Masama yan sa puso mo. Ramiro, bigkas ni Ricardo sa pangalan ng kanyang kapatid na parang isang sumpa. Hayop ka? Demonyo ka? Kapag nahawakan kita, ipapalasap ko sa iyo ang bawat segundong pagdurusa na dinanas namin ni Elena. Tsk, tsk, tsk. Sagot ni Ramiro,
Ang tunog ng pagdila ng labi ay dinig na dinig. Yan ang problema sa'yo, kuya. Masyado kang emosyonal. Kaya ka natatalo eh. Negosyo lang ito. Business deal na kailangan isara. Negosyo? Sigaw ni Ricardo. Ang kanyang boses ay dumagundong kasabay ng kulog. Mga pamangkin mo to. Dugo mo. Ibinenta mo sila na parang mga hayop. Correction, kuya. Sagot ni Ramiro. At narinig ni Ricardo ang tunog ng yelo na tumatama sa baso sa kabilang linya. Umiinom ito ng alak habang ang pamilya niya ay nagkakagulo. Ibinenta ko sila bilang asset at mahal ang presyo nila, maniwala ka. Pero hindi naman ako tumawag para makipagdebate sa moralidad. Tumawag ako para bigyan ka ng huling pagkakataon. Humigpit ang hawak ni Ricardo sa telepono hanggang sa halos madurog ito. Sabihin mo, nasa Manila Port kami. Pagsisinungaling ni Ramiro, ang kanyang boses ay naging seryoso. Pier 15. May barkong paalis mamayang hating gabi papuntang Taiwan. Doon magkikita si Valeria at ang buyer. Kung gusto mo pang makita ang kambal, pumunta ka doon. Ngayon na. At huwag kang magsasama ng pulis, kuya. Alam mo ang kayang gawin ni Valeria. Isang maling galaw at ang mga anak mo ay magiging pagkain ng isda sa Manila Bay. Napatingin si Ricardo kay Elena na nakayakap pa rin sa sapatos ng anak nila at kay Sofia na nanginginig sa tabi ng kotse. Ang Manila Port Pier 15. Malayo iyon mula dito. Sa traffic at baha, aabutin sila ng mahigit 1 oras. Siguraduhin mong nandoon sila, Ramiro. Banta ni Ricardo. Ang bawat salita ay may diin. Dahil kung wala, hahanapin kita kahit sa impyerno. Hihintayin kita, kuya. Good luck sa baha. At biglang naputol ang linya. Ibinaba ni Ricardo ang telepono. Ang tunog ng call ended ay tila hatol ng kamatayan. Tumingala siya sa langit. Hinahayaan ng ulan na hugasan ang kanyang mukha. Pero hindi nito mahuhugasan ang puot na nararamdaman niya. Saan daw sila? Tanong ni Elena. Tumayo at lumapit kay Ricardo. Ang kanyang mga mata ay namamaga. Ang makeup ay kumalat sa buong mukha, pero ang titig niya ay matalim. Handa siyang pumatay para sa mga anak niya. Manila Port, sagot ni Ricardo. Pier 15. Kailangan na nating umalis. Sigaw ni Sofia, pilit na tumatayo kahit hirap na hirap. May kilala ko sa pantalan, baka makatulong sila. Tara na! Akmang bubuksan ni Sofia ang pinto ng driver's seat. Pero hinawakan siya ni Ricardo sa braso. Mahigpit. Hindi, sabi ni Ricardo. Natigilan si Elena at Sofia. Anong hindi? Tanong ni Elena. Ricardo, nasa panganib ang mga anak natin. Wala tayong oras para mag-isip. Tumingin si Ricardo sa kawalan. Ang kanyang utak ay mabilis na tumatakbo. Pinoproseso ang bawat impormasyon. Kilala niya si Ramiro. Lumaki silang magkasama. Alam niya kung paano ito mag-isip kapag natatakot, kapag nanlalamang, at kapag nagsisinungaling. Si Ramiro ay hindi matapang na tao. Siya ay isang ahas na nagtatago sa damuhan. At higit sa lahat, si Ramiro ay tamad. Hindi siya pupunta sa isang marumi, maingay, at delikadong lugar, tulad ng pantalan sa gitna ng bagyo, kung pwede naman siyang manatili sa isang komportableng lugar. At si Valeria Cruz? Ang doktor na yon ay masyadong mapagmataas para makipagtransaksyon sa isang pantalan na puno ng mga mata. Nagsisinungaling siya, bulong ni Ricardo. Ang realisasyon ay parang kidlat na tumama sa kanyang isipan. Paano mo nasabi? Tanong ni Sofia, nalilito. Bakit siya magsisinungaling kung hawak na nila ang mga bata? Dahil gusto niya tayong iligaw. Paliwanag ni Ricardo. Ang kanyang boses ay lumalakas habang nabubuo ang plano sa kanyang utak. Gusto niyang pumunta tayo sa Manila Port para matrap tayo ng mga tauhan nila doon. Habang sila ay tumatakas sa ibang lugar. Kilala ko ang kapatid ko. Takot siya sa ulan. Takot siya sa dumi. Hinding-hindi siya pupunta sa pier. Kung gayon, nasaan sila? Tanong ni Elena. Ang kawalan ng pag-asa ay muling bumabalot sa kanya. Ricardo, kung mali ka,
Mawawala sa atin ang mga bata habang buhay. Humarap si Ricardo sa asawa, hinawakan ang magkabilang balikat nito. Tiwalaan mo ako, Elena. Ngayon lang, alam ko kung nasaan sila. Binalingan niya ang tingin sa direksyon ng Makati, kung saan ang mga ilaw ng syudad ay halos hindi na makita dahil sa kapal ng ulan. Nasa bahay siya, sabi ni Ricardo nang may katiyakan. Nasa mansyon sa Forbes Park. Doon siya komportable. Doon niya gustong ipakita na nanalo na siya. At sigurado ako, doon din niya dinala ang mga bata bago sila ilipat. Ang Forbes Park, ang kanilang tahanan. Ang lugar kung saan dapat lumaki sina Mateo at Lucas. Ngayon, ito ay naging pugad ng ahas. Sofia, baling ni Ricardo sa nurse, kaya mo bang magmaneho? Umiling si Sofia, hawak ang dumudugong balikat. Hindi ko kaya ang manibela, nanginginig ang kamay ko. Ako na, sabi ni Ricardo. Kinuha niya ang susi mula sa nanginginig na kamay ni Sofia. Elena, sa likod ka. Sofia, sa tabi ko. Gamutin mo ang sarili mo gamit ang anumang meron sa kotseng ito. Kakailanganin ka namin. Sumakay sila sa lumang Toyota Corolla. Ang loob nito ay amoy luma. Pinaghalong amoy ng lumang gatas, pawis at gamot. Para kay Ricardo, ito ang amoy ng buhay na ipinagkait sa kanya. Ang upuan ay matigas, malayo sa leather seats ng kanyang mga luxury cars, pero sa sandaling ito ang pinakamahalagang sasakyan sa buong mundo. Binuhay ni Ricardo ang makina. Umubo ang sasakyan, umungol, tila nagrereklamo, bago tuluyang umandar. Ricardo, tawag ni Elena mula sa likod habang yakap pa rin ang teddy bear ni Lucas. Sigurado ka ba? Sigurado ka bang nandoon sila? Tumingin si Ricardo sa rearview mirror. Nakita niya ang mata ng kanyang asawa. Puno ng takot, pero nandoon din ang tiwala. Papatayin ko siya, Elena. Sagot ni Ricardo. Ang kanyang boses ay walang halong pag-aalinlangan. Kapatid ko man siya. Kung nasa kanya ang mga anak natin, hindi na siya makakalabas ng bahay ng buhay. Pinaharurot ni Ricardo ang sasakyan. Ang gulong ay nagwiwisik ng putik sa ere. Iniwan nila ang sementeryo, iniwan ang mga patay, at sumugod sa gitna ng bagyo para bawiin ang mga buhay na ninakaw sa kanila. Ang gabi ay madilim at ang daan ay mapanganib. Pero ang apoy sa puso ng isang ama ay sapat na para sunugin ang sino mang haharang sa kanyang dadaanan. Ang direksyon ay hindi sa pantalan. Ang direksyon ay pauwi. At sa pag-uwi nila, may dadanak na dugo. Ang ulan ay hindi tumitila. Sa halip, tila lalo pa itong nagagalit, isang higanteng kamay na pilit na dumudurog sa bubong ng lumang Toyota Corolla. Sa loob, ang hangin ay masikip, puno ng amoy ng luma, kalawang, at ang malansang amoy ng dugo mula sa balikat ni Sofia. Mahigpit ang hawak ni Ricardo sa manibela. Ang kanyang mga ugat sa kamay ay halos pumutok sa diin. Hindi siya ang Ricardo na kilala ng business world. Ang kalmado, kalkulado, at laging nakapustura. Ang Ricardo ngayon ay isang ama na tinuklap ang balat ng sibilisasyon. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa daan. Kung binabagtas ang South Luzon Expressway na ngayoy halos ilog na dahil sa baha, pabalik sa Makati. Ang bawat sasakyang humaharang sa kanya ay binubusinahan niya ng walang humpay. Nilalagpasan sa paraang halos magkiskisan ang mga bakal. Sigurado ka ba, Ricardo? Tanong muli ni Elena mula sa likod. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng aircon, kundi sa takot na baka mali sila ng direksyon. Baka totoo ang sinabi ni Ramiro. Baka nasa pantalan nga ang mga bata at papalayo sila nang papalayo sa bawat segundong lumilipas. Hawak niya ang dugoang panyo sa balikat ni Sofia. Pilit na pinipigil ang pagdurugo nito habang ang nurse ay namumutla na at halos mawalan ng malay. Kilala ko siya, Elena, sagot ni Ricardo. Ang boses ay parang gravel na kinakaskas sa semento. Si Ramiro ay hindi pupunta sa pantalan sa ganitong panahon. Duwag siya sa dumi, duwag siya sa hirap, at higit sa lahat, gusto niyang nasa teritoryo siya
Kung saan siya ang hari. Nasa bahay siya. Nasa Forbes Park siya, iniinom ang alak ko, at ipinagdiriwang ang tagumpay niya habang inaakala niyang tanga ako. Ang Forbes Park, ang exclusive subdivision na tahanan ng pinakamayayamang pamilya sa Pilipinas. Ang lugar kung saan ang mga pader ay matataas at ang seguridad ay mahigpit para protektahan ang mga nakatira sa realidad ng kahirapan sa labas. Pero ngayong gabi, ang pader na yon ay hindi proteksyon. Ito ay kulungan ng isang halimaw. Pagdating nila sa main gate ng Forbes Park, hinarang sila ng mga gwardiya. Isang lumang kotseng sira ang bintana at puno ng putik. Hindi ito nababagay sa lugar na ito. Sir, excuse me, hindi po kayo pwede rito. Simula ng gwardiya. Nakahawak sa kanyang baril. Binaba ni Ricardo ang bintana. Ang ulan ay humampas sa kanyang mukha, pero hindi siya kumurap. Tinitigan niya ang gwardiya ng diretso sa mata. Ang kanyang mukha ay pamilyar sa bawat empleyado ng subdivision. Si Ricardo Salazar, ang may-ari ng isa sa pinakamalalaking mansyon doon. Buksan mo ang gate, utos ni Ricardo. Walang sigaw, walang pakiusap. Ito ay utos ng isang taong sanay na sinusunod. Nanlaki ang mata ng gwardiya nang makilala siya. Sir Ricardo, kayo po pala. Pero, ang sasakyan. Buksan mo ang punyeta ng gate o bibilin ko ang agency nyo at sisisyantehin ko kayong lahat ngayong gabi mismo. Ang sigaw ni Ricardo ay dumagundong, mas malakas pa sa kulog. Nagkukumahog na binuksan ng mga gwardiya ang barrier. Pinaharurot ni Ricardo ang sasakyan papasok. Ang gulong ay lumilikha ng talsik ng tubig na umabot sa boot ng guard. Binagtas nila ang pamilyar na mga kalsada ng Forbes Park. Ang mga puno ng akasya ay yumuyuko sa hangin. Ang mga mansyon ay nakapinid ang mga ilaw. Tila ba nagtatago sa bagyo. Pero sa dulo ng Kalye Nara, may isang bahay na maliwanag. Ang mansyon ng mga Salazar. Ang ilaw sa living room ay bukas. Ang grand chandelier ay kumikinang. Kitang-kita mula sa labas. Para kay Ricardo, ang liwanag na yon ay insulto. Habang ang kanyang asawa ay nagdurusa sa ulan at putik, habang ang kanyang mga anak ay nawawala, ang kanyang kapatid ay nagpapakasasa sa liwanag at ginhawa ng tahanang ninakaw nito. Inihinto ni Ricardo ang sasakyan sa tapat ng gate ng mansyon. Hindi na siya naghintay na buksan ito. Bumusina siya ng mahaba. 3 beses. O ang signal na ginagamit niya kapag dumarating siya. Pero walang nagbukas. Elena, dito lang kayo. Sabi ni Ricardo habang kinakalas ang seatbelt. Kinuha niya ang tire wrench sa ilalim ng upuan ng driver. Ang bakal ay mabigat sa kanyang kamay. Isang sandata ng galit. Sasama ako, matigas na sabi ni Elena. Delikado? Mga anak ko rin sila, Ricardo. Putol ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Wala na ang mahinang babaeng umiiyak sa sementeryo kanina. Kung nandoon si Ramiro, gusto kong makita ang mukha niya kapag nalaman niyang nabigo siya. Tumango si Ricardo. Sofia, kaya mo ba? Tumango ang nurse kahit na halatang hirap na hirap. Kailangan kong sabihin sa inyo ang lahat. Kailangan niyo ng ebidensya. Sabay-sabay silang bumaba sa ulan. Umakyat si Ricardo sa mababang pader sa gilid ng gate. Ang kanyang mamahaling sapatos ay dumula sa lumot pero nakakapit siya. Binuksan niya ang maliit na pinto mula sa loob. Ang hardin ay magulo dahil sa bagyo, pero ang mansyon ay nakatayo pa rin ng matayog. Ang pintuan sa harap ay gawa sa solidong nara, mabigat at matibay. Sinubukan itong buksan ni Ricardo. Nakakandado. Umatras siya ng ilang hakbang, huminga ng malalim, at sa isang buwelo, sinipa niya ang pinto malapit sa seradura. Blag! Umuga ang pinto pero hindi bumukas. Ramiro! Sigaw niya. Buksan mo to! Wala pang isang saglit, sinipa niya ulit ito. Sa pangatlong beses, narinig ang pagbitak ng kahoy. Sa pang-apat, bumigay ang lock at bumukas ang pinto ng padarag. Pumasok sila sa loob. Ang lamig ng aircon ay sumalubong sa kanila, kasabay ng tunog ng classical music, Vivaldi's Four Seasons Winter.
Napaka-ironic. Di ang musika ay malakas, pinupuno ang mataas na kisame ng Grand Foyer. Basang-basa, puno ng putik, at may dalang tire wrench. Naglakad si Ricardo papunta sa living room. Ang putik mula sa kanilang sapatos ay nag-iwan ng marka sa imported na Persian carpet at makintab na marble floor. Doon, nakaupo sa main leather sofa, si Ramiro. Nakasuot siya ng silk robe, may hawak na baso ng whiskey at nakataas ang paa sa center table. Sa tabi niya ay isang bote ng mamahaling Blue Label. Mukha siyang hari sa sarili niyang maliit na kaharian. Nang makita niya si Ricardo, hindi siya nagulat. Sa halip, ngumiti siya ng mapakla. Ang kanyang mga mata ay mapungay sa kalasingan. "Oh, kuya," bati niya, itinaas ang baso. "Nakarating ka rin. Ang bilis mo naman. Akala ko maliligaw ka pa sa pier." Tumingin siya kay Elena at Sofia. "At dinala mo pa ang buong circus. Hello, Elena. At ikaw?" Tumingin siya kay Sofia nang may pandidiri. Ang yaya na magnanakaw. Hindi sumagot si Ricardo. Sa isang iglap, tinawid niya ang distansya sa pagitan nila. Bago pa makatayo si Ramiro, hinampas ni Ricardo ang hawak niyang tire wrench sa babasaging mesa sa harap ni Ramiro. Crash! Ang salamin ay sumabog. Nagliparan ng mga bubog sa lahat ng direksyon. Ang bote ng whiskey ay nahulog at nabasag. Kumalat ang amoy ng alak sa buong kwarto. Napatalon si Ramiro, natapon ng inumin sa kanyang robe. "Ano ba? Baliw ka na ba?" Hinawakan ni Ricardo ang kwelyo ng robe ni Ramiro at hinila ito patayo. "Nasaan ang mga anak ko?" "Sinabi ko na sa'yo, nasa Pier 15. Sigaw ni Ramiro, pilit na tinatanggal ang kamay ng kapatid. Sinuntok ni Ricardo si Ramiro sa mukha. Isang malakas na suntok na nagpabagsak kay Ramiro pabalik sa sofa. Pumutok ang labi nito, tumulo ang dugo sa kanyang baba. "Huwag mo akong gaguhin, Ramiro." Sigaw ni Ricardo, ang kanyang mukha ay pulahin sa galit. "Galing ako sa impyerno ngayong gabi. Wala na akong pasensya para sa mga laro mo. Nasa pier sila? Sige, tawagan natin ang NBI at ipadala sila sa pier. Pero kapag wala sila doon, dito mismo kita papatayin. Iisa-isahin ko ang mga daliri mo." "Ricardo, tama na." Sigaw ni Ramiro. Umaatras sa sulok ng sofa, takot na takot. "Wala sila dito. Wala sila sa bahay na to. Pwede mong halughugin ang buong mansyon." Lumapit si Sofia. Hawak ang kanyang balikat. Ang mukha ay puno ng pawis at ulan. "Alam namin ang ginawa mo, Ramiro. Alam namin ang tungkol sa deal." Natigilan si Ramiro. Napatingin siya kay Sofia. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. "Anong deal?" tanong ni Elena. Lumapit sa kapatid ng kanyang asawa. "Anong ginawa mo sa mga anak ko?" Huminga ng malalim si Sofia bago magsalita. "Binenta niya sila. $200,000. $200,000 para sa bawat bata." Napasinghap si Elena. Napahawak siya sa bibig niya para pigilan ang pagsigaw. Si Ricardo ay natigilan, tila ba sinaksak siya sa dibdib. Ang sarili niyang kapatid, ipinagbili ang mga pamangkin na parang mga gamit. Kay Valeria Cruz. Patuloy ni Sofia, ang boses ay nanginginig pero malinaw. Ang plano ay ibebenta sila ni Valeria sa isang sindikato sa Europe. Mga mag-asawang hindi magkaanak na handang magbayad ng milyon para sa designer babies na galing sa magandang lahi. Ginamit ni Ramiro ang pera para bayaran ang mga utang niya sa sugal at para makuha ang shares ng kumpanya. "Sinungaling!" sigaw ni Ramiro. Pero ang boses niya ay basag. "Wala kang alam." "Totoo ba to?" Ang boses ni Ricardo ay napakababa, halos pabulong. Pero ito ang pinakanakakatakot na tunog sa kwarto. "Kuya, makinig ka." Simula ni Ramiro, itinaas ang mga kamay. "Business decision lang. Kailangan ko ng pera. Malulugi na ako." Hindi na pinatapos ni Ricardo ang sasabihin nito. Hinila niya si Ramiro papunta sa kusina. Kinaladkad niya ito sa sahig, parang sako ng basura. Nagpupumiglas si Ramiro, sumisigaw.
pero walang nagawa ang lakas niya laban sa adrenaline ng isang ama. Pagdating sa kusina, hinawakan ni Ricardo ang ulo ni Ramiro at idiniin ito sa granite countertop. Gamit ang isang kamay, kumuha siya ng isang kutsilyo mula sa knife block, isang mahaba at matalim na chef's knife. "Ricardo, huwag!" sigaw ni Elena. Tumakbo pasunod sa kanila. Pero hindi siya pinakinggan ni Ricardo. Itinutok niya ang dulo ng kutsilyo sa leeg ni Ramiro. Sapat lang para dumampi ang lamig ng bakal sa balat nito. "Mayroon kang 5 segundo, Ramiro." Bulong ni Ricardo sa tenga ng kapatid. 5 segundo para sabihin sa akin ang totoo bago ko hiwain ang lalamunan mo at panoorin kang maubusan ng dugo dito sa kusinang ipinagmamalaki mo. "Kuya, please." Umiiyak na si Ramiro. Ang amoy ng ihi ay humalo sa amoy ng alak. Napaihi siya sa takot. Isa. Hindi ko alam kung saan sila dinala ni Valeria. 2. Idiin palalo ni Ricardo ang kutsilyo. May maliit na hiwa na lumitaw sa leeg ni Ramiro. Isang patak ng dugo ang tumulo. 3. "Sa Clark! Sa Clark sila!" Sigaw ni Ramiro, pumipikit ng mariin. "Clark International Airport, private hangar number 4. Natigilan si Ricardo. "Anong oras ang alis?" 10:00. Aalis sila ng 10:00 ng gabi. May private jet na naghihintay. Papuntang Macau. Tapos connecting flight to Europe. Napatingin si Ricardo sa wall clock sa kusina. 45 minuto ng gabi. Mayroon lang silang wala pang 1.5 oras. Mula Forbes Park hanggang Clark, Pampanga. Sa gitna ng bagyo. Kahit walang traffic, aabutin sila ng 2 oras. Imposible. "Masyadong malayo," sabi ni Ricardo. Binitawan ng ulo ni Ramiro pero hawak pa rin ang kutsilyo. "Hindi kami aabot." "Aabot kayo." Desperadong sabi ni Ramiro. Hinihimas ang leeg niya. Hindi makakalipad agad ang eroplano dahil sa bagyo. Naghihintay sila ng clearance. Pero kapag tumila ang ulan, aalis na sila agad. Tumingin si Ricardo kay Elena. Nakita niya ang takot sa mga mata ng asawa. Ang pag-asa ay parang kandilang hinihipan ng hangin. "Valeria," bulong ni Sofia. Hindi siya basta-basta aalis nang hindi nakukuha ang kabuuan ng bayad. Hihintayin niya ang wire transfer. Baka may oras pa tayo. Binalikan ni Ricardo si Ramiro. Ang galit sa dibdib niya ay hindi nawawala. Gusto niyang ibaon ang kutsilyo. Gusto niyang tapusin ang buhay ng taong nagdulot ng 3 taong pagdurusa sa kanila. 3 taong pag-aakala na patay na ang mga anak nila. 3 taong pangungulila. Itinaas ni Ricardo ang kutsilyo. "Ricardo!" Sigaw ni Elena. Hinawakan niya ang braso ng asawa. "Huwag." "Elena, ibinigay niya ang mga anak natin sa demonyo. Karapat-dapat siyang mamatay." "Oo, karapat-dapat siya," sabi ni Elena, tumutulo ang luha. Tumingin siya kay Ramiro na nakadapa sa sahig. Nanginginig, duguan ng labi, basa ng sariling ihi. Isang kaawa-awang nilalang. "Pero hindi ikaw ang papatay sa kanya. Hindi tayo mamatay tao, Ricardo. Kung papatayin mo siya, makukulong ka. At sino ang mag-aalaga kay Mateo at Lucas kapag nakuha natin sila? Gusto mo bang lumaki sila na ang ama nila ay nasa kulungan?" Bumaba ang tingin ni Ricardo kay Elena. Ang mga salita nito ay tumagos sa kanyang galit. Mateo at Lucas. Para sa kanila ang lahat ng ito. Binitawan ni Ricardo ang kutsilyo. Kumalansing ito sa sahig ng kusina. Tumingin si Elena kay Ramiro. Ang tingin niya ay puno ng pagkamuhi. Mas masakit pa kaysa sa anumang saksak. "Swerte ka, Ramiro," sabi ni Elena. Ang boses ay malamig at matigas. "Ang kamatayan ay masyadong madaling parusa para sa'yo. Gusto kong mabuhay ka. Gusto kong mabuhay ka sa loob ng kulungan. At gusto kong makita mo kaming masaya, kasama ang mga anak namin. Gusto kong mabulok ka habang pinapanood mo kaming binabawi ang lahat ng sinubukan mong nakawin." Kumuha si Ricardo ng mga zip ties mula sa utility drawer, ang mga panaling ginagamit ng mga hardinero. Hinila niya ang mga kamay ni Ramiro sa likod at tinalian ito ng mahigpit, halos pumutol sa sirkulasyon ng dugo.
Tinalian din niya ang mga paa nito. Tumawag na ako sa NBIs bago tayo pumasok dito, sabi ni Ricardo kay Ramiro. Papunta na sila. Ibinigay ko sa kanila ang lahat ng ebidensya ng embezzlement mo sa kumpanya. At ngayon, dadagdag pa ang kidnapping at human trafficking. Iniwan nila si Ramiro sa sahig ng kusina, sumisigaw at nagmamakaawa, habang ang dugo mula sa kanyang labi ay humahalo sa kanyang luha. Nagmadali silang lumabas ng mansyon. Ang ulan ay mas malakas na ngayon, halos wala nang makita. Paano tayo aabot sa Clark? Tanong ni Sofia habang sumasakay sila pabalik sa kotse. Kahit anong bilis mo, Ricardo, hindi tayo abot. Binuhay ni Ricardo ang makina. Tumingin siya sa dalawang babae. Hindi tayo magkokotse papunta doon. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Elena. May helicopter ang kumpanya sa hangar sa Naya, sabi ni Ricardo. Malapit lang dito ang airport. Kung makakarating tayo sa General Aviation Area sa loob ng 15 minuto, makakalipad tayo papuntang Clark sa loob ng 30 minuto. Pero ang bagyo, sabi ni Elena, tumingin sa labas. Ang hangin ay humihiyaw. Walang lilipad sa ganitong panahon. Hinawakan ni Ricardo ang kamay ni Elena. Ako ang magpapalipad. At lilipad ako kahit sa gitna ng bagyo para sa kanila. Sa sandaling iyon, nabuo ang isang alyansa na hindi inaasahan. Isang ama na handang suungin ng bagyo. Isang ina na handang magpatawad para sa kinabukasan. At isang kriminal na handang magbuwis ng buhay para itama ang kanyang pagkakamali. Silang tatlo, laban sa oras, laban sa panahon, at laban sa isang baliw na doktora. Pinaharurot ni Ricardo ang sasakyan palabas ng Forbes Park. Iniwan nila ang karangyaan, iniwan nila ang traidor, at tumungo sila sa kadiliman ng gabi kung saan naghihintay ang kanilang huling pag-asa. Ang orasan ay tumatakbo. Tick, tock. Bawat segundo ay mahalaga. Bawat patak ng ulan ay kalaban. Habang binabaybay nila ang EDSA na ngayon nagsisimula nang bumaha, napansin ni Elena na nanginginig si Sofia. Ang dugo sa balikat nito ay tumagos na sa panyo. Sofia, tawag ni Elena. Inilabas ang first aid kit na nakuha niya sa banyo ng mansyon bago sila umalis. Hayaan mong palitan ko ang benda mo. Tumingin si Sofia kay Elena, gulat na gulat. Ma'am Elena, hindi na kailangan. Huwag mo akong tawaging ma'am, sabi ni Elena habang nililinis ang sugat gamit ang alcohol. Napangiwi si Sofia sa sakit. At kailangan mo ito. Kailangan ka ni na Mateo at Lucas. Kilala ka nila. Ikaw ang hinahanap nila. Kapag nakita nila kami ni Ricardo, matatakot sila. Ikaw ang magiging tulay namin. Napaluha si Sofia. Sa loob ng 3 taon, dinala niya ang bigat ng kasalanan. Inakala niyang mamamatay siya ngayong gabi na kinamumuhian ng mga magulang ng batang ninakaw niya. Pero heto si Elena, ginagamot siya. Salamat, bulong ni Sofia. Huwag ka munang magpasalamat, sabi ni Ricardo mula sa harap. Ang kanyang mata ay nakatutok sa daan, pero nakikinig siya. Magpasalamat ka kapag naiuwi na natin sila. Sa ngayon, maghanda kayo. Dahil pagdating natin sa Clark, digmaan ang sasalubong sa atin. Ang sasakyan ay lumiko papunta sa direksyon ng NAIA. Sa malayo, nakikita na nila ang mga ilaw ng airport runway. Malabo dahil sa ulan, pero nandoon. Ang daan patungo sa kaligtasan ng kanilang mga anak ay nagsisimula sa isang mapanganib na lipad. Ang bagyo ay nagngangalit, pero mas matindi ang bagyo sa loob ng puso ng 3 magulang na ito. Walang makakapigil sa kanila. Hindi ang ulan, hindi si Valeria, hindi ang kamatayan. Sus Mariosep, bulong ni Elena sa sarili habang hinahawakan ang krus sa kanyang leeg. Bantayan niyo po kami. At sa gitna ng dilim, humarurot sila tungo sa huling laban. Ang hangin sa Clark Freeport Zone ay humahampas na tila may dalang galit ng 1,000 bagyo. Ang ulan ay hindi na pumapatak,
Ito ay bumubuhos na parang mga pader ng tubig, pilit na tinatakpan ang lahat ng kasalanan ng mundo. Madilim ang paligid, ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga poste ng ilaw sa runway na kumukurap-kurap dahil sa lakas ng hangin at sa matatalim na headlights ng isang itim na Land Cruiser na humaharurot sa basang kalsada. Mahigpit ang hawak ni Ricardo sa manibela. Ang kanyang mga knuckles ay namumuti. Ang kanyang panga ay nakatiim. Sa tabi niya, si Elena ay nakadungaw sa bintana. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at pag-asa, sinusubukang aninagan ang daan sa kabila ng zero visibility. Sa likuan, si Sofia ay nakasandal, hinihingal. Ang kanyang kamay ay nakadiin sa kanyang balikat na muling dumudugo dahil sa tindi ng pag-alog ng sasakyan, ngunit ang kanyang mga mata ay dilat at nakatutok sa harap. Walang nararamdamang sakit ngayon. Tanging ang pangangailangan na iligtas ang mga bata ang nagpapanatili sa kanyang gising. Malapit na tayo, garalgal na sabi ni Ricardo, bagaman hindi niya sigurado kung kinakausap niya ang mga kasama o ang sarili niya. Hangar 4, doon sinabi ni Ramiro. Sa harap nila, ang security gate ng private aviation area ay nakasarado. Ang guardhouse ay may ilaw at isang gwardya ang lumabas, pumipito at kumakaway, senyales na huminto sila. Pero walang balak huminto si Ricardo. Wala na siyang pakialam sa batas, sa protocol, o sa kaligtasan ng sinuman maliban sa kanyang mga anak. Kumapit kayo, sigaw niya. Imbes na tapakan ng preno, diniin ni Ricardo ang silinyador hanggang sa dulo. Ang makina ng Land Cruiser ay umungol ng malakas, isang halimaw na nagising. Blag, ang tunog ng bakal na bumangga sa bakal ay nakabibingi. Ang barrier gate ay tumilapon na parang tingting. Ang impact ay yumanig sa buong sasakyan. Basag ang isang headlight, ngunit patuloy pa rin ang takbo nito. Iniwan nila ang gwardiya na nakatulala at nagpapanik sa radyo. Pumasok sila sa malawak na tarmac. Ang hangin dito ay mas malakas. Walang mga gusaling sumasangga. Ang sasakyan ay halos tangayin ng hangin, pero pinanatili ito ni Ricardo sa tuwid na linya. Sa di kalayuan, sa gitna ng dilim at ulan, nakita nila ito, ang Hangar 4. Ang mga floodlights ay nakabukas, pilit na nilalabanan ng dilim. Sa labas ng hangar, may isang puting private jet, isang Gulfstream G650 na ang mga makina ay nagsisimula ng umikot. Ang matinis na huni ng jet engine ay naririnig kahit sa loob ng sasakyan, isang tunog na nagbabadya ng paglisan. Naroon sila. Turo ni Elena, ang boses ay basag sa paghikbi. Ricardo, aalis na sila. Sa ilalim ng pakpak ng eroplano, may dalawang itim na van. Ilang kalalakihan na nakasuot ng itim na raincoat ang nagmamadaling naglilipat ng mga kargamento. At sa gitna nila, nakatayo ang isang babaeng nakasuot ng mahabang trench coat. Ang buhok ay nakapusod ng mahigpit, sumisigaw ng utos habang tinatakpan ang mukha mula sa ulan. Dr. Valeria Cruz. At sa mga bisig ng dalawang malalaking lalaki, may dalawang maliliit na katawan na nakabalot sa kumot. Walang malay. Nakabitin ang mga ulo at kamay. Mga anak ko? Bulong ni Elena. At sa isang iglap, ang takot ay napalitan ng isang uri ng tapang na tanging mga ina lang ang nakakaalam. Pinaharurot ni Ricardo ang sasakyan diretso sa eroplano. Nakita sila ng mga tauhan ni Valeria. Nagbunot ng mga baril ang mga ito. Yuko! Sigaw ni Ricardo. Bang! 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 Basag ang windshield ng Land Cruiser. Yumuko si Elena at Sofia. Hindi huminto si Ricardo. Iniliko niya ang sasakyan sa huling sandali at iniharang ito sa dadaanan ng eroplano. Halos bumangga sa landing gear. Bago pa man huminto ng tuluyan ng sasakyan, binuksan na ni Ricardo ang pinto at tumalon palabas. Ang ulan ay agad na bumasa sa kanya hanggang buto, pero hindi niya ito ininda. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Valeria. Valeria! Sigaw niya. Ang boses ay dumadagundong sa ibabaw ng ingay ng ulan
at jet engine. Natigilan si Valeria Cruz. Lumingon siya at sa unang pagkakataon may bahid ng gulat sa kanyang mukha. Hindi niya inaasahan na makakarating sila dito. Hindi sa ganitong panahon, hindi nang ganito kabilis. Ricardo, sigaw ni Valeria. Isang mapaklang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Napaka-persistent mo talaga, pero huli ka na. Senyales niya sa kanyang mga tauhan. Isakay ang mga bata. Ngayon na, barilin niyo sino mang lumapit. 3 bodyguard ang humarang kay Ricardo. Malalaki, sanay sa away, may hawak na mga baton at baril. Pero si Ricardo ay wala ng takot. Ang 3 taong pighati, ang galit sa pagkawala ng kanyang pamilya, ang pagtatraidor ng kanyang kapatid. Lahat ng yon ay naging gasolina sa kanyang kamao. Sumugod si Ricardo. Sinalubong siya ng isang bodyguard ng hampas ng baton, pero iniwasan ito ni Ricardo at sinuntok ang lalaki sa lalamunan. O napaluhod ang bodyguard, humahapdi ang hangin. Kinuha ni Ricardo ang baton at pinalo ito sa tuhod ng isa pang papalapit. Ito ay hindi laban ng isang martial artist. Ito ay laban ng isang amang desperado. Marahas, magulo, walang rules. Kagat-sipa, suntok, ginawa ni Ricardo ang lahat. Natumba siya sa basang aspalto, nalagyan ng putik ang mukha, pero bumangon siya agad, sumisigaw na parang hayop. Habang abala ang mga bodyguard kay Ricardo, bumukas ang pinto sa passenger side. Tumakbo si Elena palabas. Wala siyang pakialam sa mga baril. Ang nakikita lang niya ay ang hagdan ng eroplano kung saan inaakyat ang kanyang mga anak. Lucas! Mateo! Sigaw ni Elena. Tumatakbo sa gitna ng ulan. Nadadapa sa madulas na semento pero bumabangon muli. Ngunit may nauna sa kanya. Si Sofia. Sa kabila ng sugat sa balikat, sa kabila ng pagkahilo, tumakbo si Sofia ng mabilis. Ang kanyang yapak ay magaan. Sanay sa pagtakbo sa mga eskinita ng tondo. Nalampasan niya si Elena. Bitawan niyo sila! Sigaw ni Sofia. Ang kanyang boses ay matinis, puno ng emosyon. Mateo! Lucas! Gising! Ang pamilyar na boses na yon, ang boses na naghehili sa kanila gabi-gabi sa loob ng 3 taon. Ang boses na kumakanta kapag kumukulog, ay tila tumagos sa hamog ng gamot na pampatulog. Sa bisig ng bodyguard na paakyat sa hagdan, gumalaw si Mateo. Dumilat ang kanyang mga mata ng bahagya. Mama, Sofia. Napahinto ang bodyguard nang magsimulang magpumiglas ang bata. Nasa paanan na ng hagdan si Sofia. Hinila niya ang paa ng bodyguard na may hawak kay Mateo. Nawalan ng balanse ang lalaki at napaupo sa hagdan na bitawan si Mateo. Sinalo ni Sofia ang bata bago ito tumama sa bakal. Niyakap niya ito ng mahigpit, ang kanyang katawan ang nagsilbing unan. Huwag mong hahawakan ang anak ko. Sigaw ni Sofia, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa bodyguard. Nasa tarmac na rin si Elena, hinahatak ang isa pang bodyguard na may hawak kay Lucas. Kinagat ni Elena ang braso ng lalaki nang ubod ng diin hanggang sa mapabitaw ito sa sakit. Nakuha niya si Lucas. Hawak na ng mga ina ang mga bata. Nakita ito ni Dr. Valeria Cruz mula sa pinto ng eroplano. Ang kanyang plano ay gumuguho sa harap ng kanyang mga mata. Ang milyon-milyong dolyar, ang reputasyon, ang kalayaan, lahat ay nawawala. Mga peste, sigaw ni Valeria. Ang kanyang mukha ay pangit na sa galit. Kung hindi mapapasa akin ang mga batang yan, walang makakakuha sa kanila. Bumunot siya ng baril mula sa kanyang coat. Isang pilak na revolver. Itinutok niya ito kay Elena na nakaluhod sa semento habang yakap-yakap si Lucas na nagsisimula palang magising. Elena! Sigaw ni Ricardo na kasalukuyang nakikipagbuno sa huling bodyguard sa putikan. Nakita niya ang baril. Masyado siyang malayo. Hindi siya abot. Kinalabit ni Valeria ang gatilyo. Bang! Ang putok ng baril ay tila nagpatigil sa oras. Mas malakas ito kaysa sa kulog. Mas matalim kaysa sa kidlat. Napapikit si Elena, hinihintay ang sakit. Hinihintay ang wakas.
Niyakap niya lalo si Lucas para protektahan ito, pero walang tumamang bala sa kanya. Pagdilat niya, nakita niya si Sofia. Si Sofia, na kanina ay yakap si Mateo, ay tumalon paharap. Iniharang niya ang sarili niyang katawan sa pagitan ng baril ni Valeria at ni Elena. Bumagsak si Sofia sa basang aspalto. Ang kanyang damit sa tagiliran ay agad na namula. Inapabitaw siya kay Mateo na ngayon ay umiiyak na ng malakas. Sofia! Sigaw ni Elena. Nanlaki ang mata ni Valeria. Hindi siya makapaniwala. Isang kidnapper, nagsakripisyo para sa ina ng batang ninakaw niya. Nanginginig ang kamay niya, akmang kakalabit ulit ng gatilyo. Pero huli na, wang 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 wang. Ang paligid ay biglang napuno ng pula at asul na liwanag. 12 dosenang sasakyan ng pulis at NBI ang pumasok sa tarmac, hinarangan ng lahat ng exit. Ang mga sirena ay sumapaw sa ingay ng ulan. NBI, ibaba ang baril! Dapa! Ang mga tauhan ni Valeria ay nagtaasan ng kamay. Sumuko agad nang makita ang dami ng pulis. Si Valeria, sa kanyang desperasyon, ay tumalikod at sinubukang pumasok sa loob ng eroplano para utusan ng piloto na lumipad. Pero bago pa siya makahakbang, naramdaman niya ang isang kamay na humigit sa kanyang buhok. Siya si Ricardo. Puno ng dugo at putik, mukhang demonyo sa galit. Hinila ni Ricardo si Valeria pababa ng hagdan ng eroplano. Bumagsak ang doktora sa semento. Ang kanyang mamahaling coat ay nalubog sa langis at tubig. Sinubukan niyang itutok ang baril kay Ricardo. Pero tinapakan ni Ricardo ang kanyang pulso hanggang sa mabitawan niya ito. Sinipa ni Ricardo ang baril palayo. Lumuhod si Ricardo sa ibabaw ni Valeria. Ang kanyang kamao ay nakataas, handang durugin ang mukha ng babaeng sumira sa buhay nila. Hayop ka! Demonyo ka! Sigaw ni Ricardo. Gawin mo! Hamon ni Valeria, tumatawa ng baliw, duguan ng ngipin. Patayin mo ako! Wala ring saysay, wasak na ang pamilya mo. Nanginginig ang kamao ni Ricardo. Gustong-gusto niyang ibaba ito. Gusto niyang tapusin ang lahat. Ricardo! Ang tinig ni Elena ay tumagos sa kanyang pandinig. Lumingon si Ricardo. Nakita niya si Elena nakaluhod sa tabi ni Sofia. Si Sofia ay humihinga pa, pero nahihirapan. Ang mga bata ay umiiyak. Napagtanto ni Ricardo na hindi kailangan ng mga anak niya ng isang amang mamatay tao. Kailangan nila ng ama. Binaba ni Ricardo ang kanyang kamao. Tumayo siya at dinuraan si Valeria. Tapos ka na, Valeria. Sabi niya ng malamig. Mabubulok ka sa kulungan kasama ng kapatid ko. Iyan ang impyerno mo. Agad na dinamba ng mga ahente ng NBFC si Valeria. Pinusasan at kinaladkad palayo habang nagsisisigaw ito ng mga mura. Tumakbo si Ricardo palapit kay Elena at Sofia. Ang ulan ay nagsimula ng humina, nagiging ambon na lamang. Sofia, sabi ni Ricardo, lumuhod sa tabi nito. Tinanggal niya ang kanyang coat at itinakip sa sugat ni Sofia sa tagiliran. Dumilat si Sofia. Maputla na siya o nanginginig sa lamig at blood loss, pero nakangiti siya. Ligtas! Ligtas ba sila? Ligtas sila, umiiyak na sabi ni Elena. Dahil sa'yo, niligtas mo kami. Sa tabi nila, sina Mateo at Lucas ay gising na. Ang epekto ng gamot ay nawawala na. Pinalitan ng takot at kalituhan. Nakita nila ang babaeng nakahiga sa sahig, puno ng dugo. Nanay Sofia, sigaw ni Mateo, humagulgol. Mama, iyak ni Lucas. Pumiglas sila mula kay Elena at tumakbo palapit kay Sofia. Niyakap nila ito, walang pakialam sa dugo. Natigilan sina Ricardo at Elena. Tumayo sila ng bahagya, nakaramdam ng kirot sa puso. Ang kanilang mga anak, ang mga batang dugo at laman nila, ay tumatakbo sa ibang babae, sa babaeng naglayo sa kanila. Tumingin ang kambal sa kanila na may takot sa mga mata. Para sa mga bata, sina Ricardo at Elena ay mga estranghero. Mga dayuhan. Sino sila? Tanong ni Mateo, nakakubli sa leeg ni Sofia. Mama, uwi na tayo. Takot ako.
Parang dinurog ang puso ni Elena. Gusto niyang sabihin, "Ako ang nanay niyo." Pero alam niyang hindi iyon maiintindihan ng mga bata ngayon. Hinawakan ni Sofia ang mukha ng kambal gamit ang kanyang nanginginig at madugong kamay. Pinunasan niya ang luha ng mga ito. Tumingin siya kay Ricardo at Elena. Nakita niya ang sakit sa mga mata ng mga ito. Alam niya kung anong kailangan niyang gawin. Ito ang huling bahagi ng kanyang penitensya. Shh! Tahan na, Mateo, Lucas, bulong ni Sofia, kahit hirap na hirap magsalita. Huwag kayong matakot. Itinuro niya si Ricardo at Elena. Naalala niyo ba ang kwento ko sa inyo? Tungkol sa prinsipe at prinsesa na nawala sa kanilang kaharian? Tumango ang mga bata. Sumisinghot. Sila yon, sabi ni Sofia. Nakangiti habang tumutulo ang luha. Sila ang tunay ninyong tatay at nanay. Sila ang naghanap sa inyo sa gitna ng bagyo. Sila ang lumaban sa mga dragon para makuha kayo. Tumingin ang kambal kay Ricardo at Elena. Ang takot sa kanilang mga mata ay napalitan ng pagkamangha at pag-uusisa. Tatay? Nanay? Bulong ni Lucas. Dahan-dahang lumapit si Elena. Lumuhod siya sa harap ng mga bata, kapantay ng kanilang mga mata. Hindi siya nangahas na yakapin sila agad. Inilahad lang niya ang kanyang kamay. "Hello mga anak," sabi ni Elena. Ang boses ay puno ng pagmamahal na 3 taong naipon. "Ako si Mommy at ito si Daddy." Tumingin si Mateo kay Sofia, humihingi ng permiso. Tumango si Sofia. "Sige na, mababait sila. Mahal na mahal nila kayo, higit pa sa buhay nila." Dahan-dahan, inabot ni Mateo ang kamay ni Elena. Ang liit ng kamay nito kumpara sa kamay ng ina. Nang magdampi ang kanilang mga palad, napapikit si Elena at tumulo ang luha. Ang init ng balat ng kanyang anak, ito ang pakiramdam na matagal na niyang hinahanap-hanap. Lumapit din si Ricardo at inabot ang kamay ni Lucas. Niyakap niya ang 2 bata at si Elena ng sabay-sabay. Sa wakas, buo na sila. Pero may kulang. Naramdaman ni Ricardo na hinihila siya ng mga bata. Tumingin siya sa baba. Ang kabilang kamay ni na Mateo at Lucas ay mahigpit pa ring nakahawak sa damit ni Sofia. Ayaw nilang bumitaw. Napagtanto ni Ricardo na hindi pwedeng basta nalang alisin si Sofia sa buhay nila. Siya ang naging ina ng mga ito noong wala sila. Siya ang nagprotekta, nagpakain at nagmahal. At ngayong gabi, siya ang nagligtas sa buhay ni Elena. Ang utang na loob ay hindi nababayaran ng pera o ng pagpapatawad lang. Tumingin si Ricardo kay Elena. Nagkaintindihan sila ng walang salita. Inabot ni Ricardo ang kamay ni Sofia at hinila ito ng dahan-dahan para makaupo ng maayos, kasabay ng pagdating ng mga paramedic. "Hindi ka aalis, Sofia," sabi ni Ricardo ng seryoso. "Kasama ka sa pamilyang ito." Napaluha lalo si Sofia. "Pero, ang kasalanan ko." "Pinatubos mo na yon ngayong gabi," sabi ni Elena. Hinawakan ang balikat ni Sofia. "Ikaw ang nagbigay sa kanila ng buhay ng pangalawang beses. Nanay ka rin nila." Sa ilalim ng mga ilaw ng ambulansya at pulis, sa gitna ng ambon ng Clark, nakatayo silang 5. Isang kakaibang tanawin. Isang mayamang mag-asawa na puno ng putik. 2 batang nalilito pero panatag. At isang dating kriminal na sugatan pero may payapa sa puso. Hinawakan ni Mateo ang kamay ni Ricardo. Hinawakan ni Lucas ang kamay ni Elena. At ang kabilang kamay ng mga bata ay nakahawak kay Sofia na nakaupo sa stretcher habang ginagamot ng mga medic. Bumuo sila ng isang bilog. Walang simula, walang dulo. Tumingala si Ricardo sa langit. Ang ulan ay tumila na nang tuluyan. Ang buwan ay sumilip sa likod ng makakapal na ulap, nagbibigay ng liwanag sa basang tarmac. Alam niya na marami pang pagsubok na darating. Ang kaso laban kay Ramiro at Valeria, ang trauma ng mga bata, ang legalidad ng sitwasyon ni Sofia. Hindi ito magiging madali, magulo, masalimuot. Pero nang tingnan niya ang kanyang mga anak na ligtas, at ang 2 inang nagmamahal sa kanila,
Alam niyang kakayanin nila. Dahil ngayong gabi, ang pamilya Salazar ay hindi na lang 4, 5 na sila. At wala nang bagyo ang makakatibag sa kanila. Uwi na tayo, sabi ni Ricardo. At sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, ang salitang tahanan ay may tunay na kahulugan. Wakas. Ang tunog ay hindi katulad ng kulog na kanina pa gumuguhit sa langit. Iba ito. Mas matalim, mas tiyak. Isang tweet na sinundan ng biglaang pagsabog ng bato sa gilid ng ulo ni Ricardo Salazar. Bago pa man maproseso ng kanyang utak na may bumaril sa kanya, gumana na ang kanyang instinct. Dapa, sigaw niya. Ang boses ay halos lunurin nang walang humpay na buhos ng ulan. Buong lakas niyang tinulak ang kanyang asawang si Elena pababa sa maputik na damuhan. Ang kanyang mamahaling itim na suit na kanina'y basa lang, ngayon ay nalubog sa putik ng Manila Memorial Park. Ang bumagsak si Elena ng may daing. Ang kanyang payong ay tumilapon at tinangay ng hangin, gumulong-gulong sa pagitan ng mga nicho bago sumabit sa isang estatwa ng anghel na putol ang pakpak. Ricardo, anong nangyayari? Hiyaw ni Elena. Ang boses ay nanginginig sa takot at lamig. Ang kanyang mukha, na laging maayos at elegante sa mga society magazine, ay nabahira ng putik at takot. Huwag kang gagalaw, madiing utos ni Ricardo habang hinihila ang asawa upang magkubli sa likod ng isang malaking marmol na lapida. Ang lamig ng bato ay tumagos sa kanyang likod. Nang tingnan ni Ricardo ang pangalan sa lapida na nagsisilbing pananggalang nila sa kamatayan, parang sinaksak ang kanyang puso. Dito, nahihimlay sina Mateo at Lucas Salazar. Mahahalagang anghel, kinuha ng maaga. Ang sarili nilang mga anak ang nagpoprotekta sa kanila ngayon. Ang irony ay mapait, parang abdo sa kanyang lalamunan. 3 taon. 3 taon na nilang dinadalaw ang puntod na ito tuwing anibersaryo ng pagkamatay ng kambal. 3 taon nang walang katapusang pighati, ng pagsisisi kung bakit hindi nila naibigay ang ransom, kung bakit nagtiwala sila sa maling mga tao. Isa pang bala ang tumama sa gilid ng marmol, nagpadala ng mga talsik ng bato sa pisngi ni Ricardo. Mula sa di kalayuan, sa gitna ng hamog at ulan, may mga anino ng lalaking nakasuot ng itim na kapote ang papalapit. May mga hawak silang baril na may silencer. Hindi ito hold up, ito ay pagliligpit. Ngunit bago pa man makapaputok muli ang mga gunman, isang bulto ang biglang sumulpot mula sa likod ng isang mausoleo sa kanan. Isang babae. Nakasuot siya ng kupas na uniform ng nurse na ngayon ay punit-punit at duguang-duguan. Ang buhok niya ay basang-basa at nakadikit sa kanyang mukha, at ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at determinasyon. Hawak niya ang kanyang kaliwang balikat na umaagos ang dugo. Humahalo sa tubig ulan na tumutulo sa kanyang katawan. Sa kanang kamay naman, mahigpit niyang yakap ang isang makapal na plastic envelope na naglalaman ng mga dokumento. Dito kayo dumaan. Sigaw ng babae, ang boses ay basag ngunit malakas. Itinutok ni Ricardo ang kanyang mga mata sa babae. Hindi niya ito kilala. Isa ba ito sa mga kasabwat? Isang pain? Huwag kayong lumapit. Banta ni Ricardo, akmang dadamputin ang isang piraso ng bato para ipandepensa. Sino ka? Kasama mo ba sila? Umiling ang babae ng mabilis. Ang luha at ulan ay naghahalo sa kanyang mukha. Tumingin siya sa likod, kung saan papalapit na ang mga lalaking nakaitim. Wala nang oras para magpaliwanag. Sigaw ng babae, halos lumuhod sa putikan. Sus Mariosep, Senyor Ricardo, hindi ako nandito para humingi ng pera. Nandito ako para ibalik ang buhay niyo. Sina Mateo at Lucas, naghihintay sila sa sasakyan. Natigilan si Elena. Ang pangalan ng kanyang mga anak, binanggit ng estrangherong ito sa gitna ng bagyo at barilan. Tila tumigil ang pagtibok ng mundo para kay Elena. Hinawakan niya ang braso ni Ricardo
Nang mahigpit, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa laman ng asawa. "Anong sinabi mo?" Bulong ni Elena. Ang boses ay halos hindi marinig sa lakas ng ulan. "Ang mga anak ko, patay na sila." "Hindi!" Sigaw ng babae. Si Sofia Mendoza. Itinuro niya ang lapida sa likod ni na Ricardo. "Walang laman yan. Kahon lang ang nilibing nyo, buhay sila. Buhay ang mga anak nyo, pero papatayin sila ni Valeria kapag hindi tayo nakaalis dito. Ngayon din." Ang pangalang Valeria ay parang kidlat na tumama sa utak ni Ricardo. Dr. Valeria Cruz, ang family doctor, ang pinagkakatiwalaan nila, ang ninang ng mga bata. Imposible. Puwit, puwit. Dalawang bala pa ang tumama sa lupa, ilang pulgada lang mula sa paa ni Sofia. "Takbo!" Sigaw ni Sofia. Wala nang nagawa si Ricardo kundi sumunod. Hinila niya si Elena patayo. Ang instinct ng isang ama. Ang katiting na pag-asa na baka totoo ang sinasabi ng baliw na babaeng ito ay nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya inakalang mayroon pa siya. Tumakbo sila sa gitna ng sementeryo. Ang ulan ay parang pader na humaharang sa kanilang paningin. Nadudulas sila sa putik, nasusugatan sa mga sanga ng puno, pero hindi sila huminto. Si Sofia ang nangunguna, kahit na iika-ika ito dahil sa sugat sa balikat. Kabisado niya ang pasikot-sikot sa Memorial Park. Dinadala sila sa mga makikipot na daan sa pagitan ng mga nicho para hindi sila matamaan ng mga humahabol. Habang tumatakbo, pilit na nagsasalita si Sofia, isinisigaw ang katotohanan upang labanan ng ingay ng bagyo. "Ako ang nurse noon sa klinik ni Dr. Cruz." Sigaw ni Sofia, lumilingon habang hinihila sila papasok sa isang luma at bubong na bahagi ng kolumbaryo. "Inutusan niya akong turukan sila ng potassium chloride para tumigil ang puso, para palabasin na namatay sila sa sakit habang nakakidnap." Si Elena ay humahagulgol habang tumatakbo. Ang bawat salita ay parang latigos sa kanyang puso. Naaalala niya ang gabing yon. Ang tawag mula sa kidnapper na nagsabing wala na ang mga bata. Ang bangkay na hindi nila makita dahil nasunog daw sa safe house. Ang abo na ibinigay sa kanila ni Dr. Cruz. "Hindi ko kaya." Patuloy ni Sofia, humihingal. Ang dugo ay tumatagos na sa kanyang uniform. "Tinakas ko sila bago dumating si Valeria. Dinala ko sila sa tondo. Sa bahay ko. Pinalaki ko sila ng palihim sa loob ng 3 taon. 3 taon? Sigaw ni Ricardo. Ang galit at pagkalito ay nag-aagawan sa kanyang dibdib. "Bakit ngayon mo lang sinabi? Bakit mo sila tinago sa amin?" "Dahil papatayin nila kayo. Papatayin nila ang mga bata." Sagot ni Sofia. Ang boses ay puno ng desperasyon. Tumigil sila sandali sa likod ng isang malaking estatwa ni Jesus para habulin ang hininga. Humarap si Sofia sa mag-asawa. Nanginginig ang mga kamay habang inaabot ang basang folder kay Ricardo. "Hawak nila ang pamilya ko sa probinsya. Takot ako? Senyor, duwag ako. Pero kanina, nalaman nila kung nasaan ako. Sinugod nila ang bahay ko sa tondo. Wala na akong choice. Kailangan ko nang ibalik sila sa inyo bago pa mahuli ang lahat." Binuksan ni Ricardo ang folder kahit basa. Sa liwanag ng kidlat, nakita niya ang mga litrato. Mga Polaroid na luma at bago. Sina Mateo at Lucas. Hindi sila mga sanggol tulad ng huling alaala ni Ricardo. Mas matatanda na sila ngayon. Payat, may dungis sa mukha, nakasuot ng damit na pambahay na luma pero buhay sila. Nakatawa sa isang litrato habang kumakain ng fishball, natutulog sa isang banig. Napaluhod si Elena sa putikan, niyakap ang mga litrato sa kanyang dibdib. Diyos ko, buhay sila. Ricardo, buhay sila. Ang pagdududa ni Ricardo ay gumuho. Napalitan ng isang nag-aalab na apoy. Buhay ang mga anak niya. At may mga taong nagtangkang pumatay sa kanila at nagpapanggap na kaibigan. Nasaan sila? Tanong ni Ricardo kay Sofia. Ang boses niya ay nagbago. Hindi na ito ang boses ng isang negosyanteng nawalan ng pag-asa. Ito ang boses ng isang amang handang pumatay. Nasa likod ng sementeryo,
Turo ni Sofia sa direksyon ng Southgate. Nakatago sa luma kong kotse. Iniwan ko sila doon para hanapin kayo dito sa puntod. Alam kong nandito kayo tuwing linggong ito. Tara, sabi ni Ricardo. Tinulungan niyang tumayo si Elena. Dalhin mo kami sa kanila. Muli silang tumakbo. Mas mabilis ngayon. Ang pag-asa ay nagbigay ng bagong enerhiya sa kanila. Hindi na nila iniinda ang ulan o ang putik. Ang bawat hakbang ay papalapit sa mga anak na inakala nilang abo na. Naririnig nila ang mga yabag ng mga humahabol sa kanila. Ang mga bota na tumatama sa semento. Doon! Nakikita ko sila! Sigaw ng isang boses lalaki mula sa likuran. Bang! Isang bala ang tumama sa balikat ng estatwa na nasa tabi ni Elena. Napasigaw siya. Bilisan niyo! Sigaw ni Sofia. Narating nila ang pader sa likod ng sementeryo. May isang butas sa bakod na yero na tinakpan ng mga halaman. Hinawi ito ni Sofia. Dito ko pinark ang sasakyan. Isa-isa silang lumusot sa butas. Tumambad sa kanila ang isang madilim at maputik na eskinita sa labas ng sementeryo. Walang tao, walang ilaw, kundi ang kislap ng kidlat. Sa dulo ng eskinita, nakaparada ang isang lumang Toyota Corolla na kulay abo. Puro kalawang, may yupi sa bumper. Ayon! Turo ni Sofia, umiiyak at tumatawa sa relief. Mateo, Lucas, nandito na si Nanay Sofia. Tumakbo si Elena papunta sa sasakyan. Ang puso niya ay halos sumabog sa dibdib. Mateo, Lucas, Mommy ito. Nandito na si Mommy. Pero habang papalapit sila, napansin ni Ricardo ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang katahimikan. Dapat ay umiiyak ang mga bata. Dapat ay natatakot sila sa kulog. Pero wala. At nakita niya ang salamin. Elena, huwag! Sigaw ni Ricardo. Pero huli na. Nakarating na si Elena sa pinto ng sasakyan. Ang bintana sa backseat ay basag. Ang mga bubog ay nakakalat sa basang kalsada at sa loob ng upuan. Binuksan ni Elena ang pinto. Wala. Ang salitang lumabas sa bibig ni Elena ay parang huling hininga ng isang namamatay. Wala sila dito. Ang loob ng sasakyan ay basang-basa ng ulan. Walang tao. Walang Mateo. Walang Lucas. Ang tanging naiwan sa upuan ay isang maliit na sapatos, isang kulay asul na sneaker na may butas sa dulo, at isang teddy bear na punit ang tenga at may tahi sa tiyan. Ang teddy bear na paborito ni Lucas noong sanggol pa ito, na tila na itago ni Sofia sa loob ng 3 taon. Dinampot ni Elena ang sapatos at ang manika. Niyakap niya ito ng mahigpit at saka siya sumigaw. Isang sigaw na puno ng sakit, galit, at pagkabaliw na humalo sa dagundong ng kulog. Nasaan ang mga anak ko? Baling ni Elena kay Sofia, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Napahawak si Sofia sa kanyang bibig, nanginginig ang buong katawan habang nakatingin sa basag na bintana. Hindi maaari. Iniwan ko lang sila sandali. Sinabi ko, huwag silang lalabas. Lumapit si Sofia sa sasakyan, hinahawi ang mga bubog. Naghahanap ng bakas. Valeria, bulong niya. Nasundan nila ako. Alam nilang pupunta ako sa inyo. Biglang tumunog ang cellphone sa bulsa ni Ricardo. Ang ringtone ay masayahin. Isang default tone na sobrang hindi bagay sa sitwasyon. Kinuha ito ni Ricardo. Unknown number. Pero alam niya kung sino ito. Ang kanyang dugo ay kumulo. Sinagot niya ang tawag at inilagay sa loudspeaker para marinig ni Elena at Sofia habang pinoprotektahan ito mula sa ulan gamit ang kanyang kamay. Sino to? Angil ni Ricardo. Kuya, ang boses sa kabilang linya ay pamilyar, kalmado, may halong lungkot na pilit. Ramiro, ang nakababatang kapatid ni Ricardo, ang tiyuhin ng mga bata. Ramiro? Nanginginig na tanong ni Ricardo. Nasaan ka? Anong kinalaman mo dito? Tumawa ng mahina si Ramiro sa kabilang linya. Huwag na tayong maglokohan, kuya. Alam kong kasama mo ang nurse. At alam kong nakuha niyo ang souvenir na iniwan namin sa kotse.
Napatingin si Ricardo kay Elena na ngayon ay nakatulala habang yakap ang sapatos ng anak. Hayop ka, Ramiro! Sigaw ni Ricardo. Kapatid kita, mga pamangkin mo yon. Nasaan sila? Nasa ligtas na lugar sila sa ngayon, sagot ni Ramiro. Ang boses nito ay naging seryoso. Gusto ni Valeria na tapusin na ang larong ito. Masyado nang magulo. Gusto niya kayong makita. Saan? Tanong ni Ricardo. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng target sa dilim. Kung nasa harap lang niya si Ramiro ngayon, papatayin niya ito gamit ang sarili niyang mga kamay. Sa Manila Port Pier 15, sabi ni Ramiro, may barkong paalis mamayang hating gabi. Dalhin mo ang nurse. Ibigay mo siya kay Valeria at baka sakaling ibigay namin sa inyo ang mga bata bago kami umalis. Huwag mong sasaktan ng mga anak ko, banta ni Ricardo. TikTok, kuya. Ang ulan ay lumalakas. Huwag kayong magpapatumpik-tumpik at huwag kang magdadala ng pulis. Alam mo naman kung gaano kabilis magalit si doktora. Tut, tut, tuot. Naputo lang tawag. Binitawan ni Ricardo ang cellphone. Tumingin siya sa paligid. Ang ulan ay lalong lumalakas. Tila gustong burahin ang buong syudad ng Maynila. Tumingin siya kay Sofia. Ang babaeng ito ay kriminal sa mata ng batas. Kidnapper. Pero siya rin ang nagligtas sa mga bata mula sa kamatayan 3 taon na ang nakakaraan. At ngayon, siya ang susi. Tumingin siya kay Elena. Tumayo na ang asawa niya. Pinahid nito ang luha at putik sa mukha. Ang dating marupok na Elena ay wala na. Ang nakikita ni Ricardo ay isang ina na handang pumatay. Pupunta tayo sa Pier 15? Tanong ni Sofia. Takot na takot. Papatayin nila ako doon, senyor. Sigurado ako. Lumapit si Ricardo kay Sofia. Hinawakan niya ito sa balikat, hindi para saktan, kundi para patatagin. Hindi, sabi ni Ricardo ng mariin. Isang plano ang nabuo sa kanyang isipan. Isang realization na nanggaling sa pagkakilala niya sa kanyang kapatid buong buhay niya. Si Ramiro ay duwag. Si Ramiro ay hindi sumasakay ng barko dahil hilo ito sa dagat. At si Valeria? Si Valeria ay isang babaeng mahilig sa karangyaan, hindi sa maruruming pantalan. Nagsisinungaling si Ramiro, sabi ni Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa dilim. Hindi sila pupunta sa port area. Masyadong maraming pulis doon, masyadong maraming mata. Saan sila pupunta? Tanong ni Elena. Ibinuksan ni Ricardo ang pinto ng driver's seat ng lumang kotse ni Sofia. Hinawi niya ang mga bubog sa upuan. Sakay! Utos ni Ricardo. Pupunta tayo sa bahay. Sa Forbes Park. Sa bahay? Naguguluhang tanong ni Sofia. Si Ramiro. Paliwanag ni Ricardo habang binubuhay ang makina ng lumang kotse na umubo bago umandar. Kapag natatakot siya, umuwi siya sa kung saan siya komportable. At ang pera? Ang lahat ng access codes para sa transaksyon na ito? Nasa opisina ko sa bahay. Kung gusto niyang ibenta ang mga anak ko, kailangan niya ako doon. Pinaatras ni Ricardo ang sasakyan ng mabilis. Ang gulong ay umikot sa putikan bago kumagat sa aspalto. Pero sabi niya sa pier, simula ni Elena. Pain lang yon, putol ni Ricardo. Ang kanyang muka ay tumigas, parang bato. Gusto niyang pumunta tayo doon para patayin ang mga tauhan nila habang sila ay tumatakas sa ibang daan. Hindi na ako magpapaloko ulit. 3 taon akong nagpaloko. Tapos na yon. Pinaharurot ni Ricardo ang sasakyan palabas ng eskinita. Humahagibis sa bahayang kalsada ng Maynila. Ang ulan ay humahampas sa basag na bintana. Binabasa sila sa loob, pero wala silang pakialam. Ang giyera ay nagsimula na. At sa gabing ito, walang uuwing talunan, kundi ang mga demonyong kumuha sa kanilang mga anak. Kumapit kayo, bulong ni Ricardo. Babawiin natin sila. Ang sasakyan ay nawala sa dilim at ulan. Isang maliit na ilaw sa gitna ng bagyo, patungo sa puso ng kadiliman kung saan naghihintay ang tunay na kalaban. Ang ulan sa labas ay tila hindi na tubig, kundi mga punyal na humahampas sa bubungan ng lumang Toyota Corolla.
Ang bawat patak ay nagsisilbing countdown, isang paalala na ang oras ay tumatakbo at ang buhay ng kambal ay nakabitin sa isang napakanipis na sinulid. Mahigpit ang kapit ni Ricardo sa manibela. Namumuti ang kanyang mga knuckles. Ang sasakyan, na puno ng kalawang at amoy ng lumang sigarilyo at gamot, ay nanginginig habang binabagtas nila ang South Luzon Expressway. Ang trapik ay usad-pagong dahil sa baha, pero si Ricardo ay gumigiwang-giwang sa mga singit ng mga sasakyan, binubusinahan ng sinumang humarang, parang isang baliw na nakawala sa mental hospital. Ang kanyang isipan ay wala sa kalsada. Nasa isang bahay ito sa Forbes Park. Ricardo, sigurado ka ba? Basag ni Elena sa katahimikan. Ang boses niya ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng aircon na hindi gumagana, kundi sa takot na baka nagkamali sila ng desisyon. Hawak pa rin niya ang maliit na sapatos at ang punit na teddy bear, yakap-yakap ito na parang ito na lang ang natitirang anchor niya sa katinuan. Paano kung nasa pier nga sila? Paano kung nagsasabi ng totoo si Ramiro? Tumingin si Ricardo sa rearview mirror. Nakita niya si Sofia sa backseat. Ang nurse ay nakasandal sa bintana, namumutla. Hawak ang dugo ang balikat. Ang mga mata nito ay nakapikit. Nagdarasal ng tahimik. Kilala ko ang kapatid ko, Elena, sagot ni Ricardo. Ang boses ay mababa at puno ng lason. Si Ramiro ay isang ahas, pero ahas na takot sa sarili niyang anino. Hindi siya pupunta sa pantalan sa ganitong panahon. Gusto niya ng komportable. Gusto niya ng wine habang pinapanood tayong maghirap. At higit sa lahat, kailangan niya ang digital keys sa safe ko para makuha ang pera. Hindi siya alis ng bahay hanggat hindi niya nakukuha ang parte niya. Lumiko sila sa McKinney Road, papasok sa santuwaryo ng mga mayayaman, ang Forbes Park. Ang kontras ay nakakasulasok. Kanina lang, nasa gitna sila ng sementeryo at squatter. Ngayon ay napapaligiran sila ng matataas na pader, naglalakihang puno ng akasya at mga mansyon na nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso. Dito, tahimik ang mundo kahit bumabagyo. Dito, akala ng mga tao ay ligtas sila sa demonyo. Hindi nila alam na ang demonyo ay nakasuot ng silk pajamas at nakatira sa loob mismo ng kanilang mga tahanan. Nakarating sila sa gate ng mansyon ng mga Salazar. Ang bakal na gate ay matayog, pinalamutian ng gintong disenyo. Ang guard na si Mang Bestre ay lumabas sa guardhouse, nakapote, dala ang flashlight. Binaba ni Ricardo ang bintana. Ang ulan ay agad na pumasok o binabasa ang kalahati ng kanyang katawan. Sir Ricardo? Gulat na tanong ng guard nang itutok ang ilaw sa mukha ng amo. Akala ko po nasa... Natigilan ng guard nang makita ang putik sa mukha ni Ricardo, ang punit na suit at ang dugo ang babae sa likod. Diyos ko po, ano pong nangyari? Buksan mo ang gate, Bestre. Utos ni Ricardo. Walang pakiusap. Utos ito ng isang hari na handang sunugin ang sariling kaharian. Ngayon din. Oo po, sir. Bumukas ang gate. Sa halip na iparada ng maayos ang sasakyan sa garahe na puno ng mga luxury cars, na ngayon ay tila mga walang kwentang laruan, sa paningin ni Ricardo, inihinto niya ang lumang Toyota sa tapat mismo ng main door, sa ibabaw ng mamahaling brick driveway. Dito lang kayo, sabi ni Ricardo kay Elena at Sofia. Sasama ako, matigas na sabi ni Elena. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malamig na puot. Kapatid mo siya, Ricardo, pero mga anak ko ang pinag-uusapan dito. Kung kailangan kong dukutin ang mga mata niya para sabihin niya kung nasaan sila, gagawin ko. Hindi na nakipagtalo si Ricardo. Alam niyang wala nang makakapigil sa isang inang naagawan ng anak. Tinulungan nilang bumaba si Sofia. Ang nurse ay iika-ika, pero ang takot na mamatay ay tila mas maliit kaysa sa kagustuhan niyang maitama ang pagkakamali niya. Binuksan ni Ricardo ang malaking pintuan gamit ang kanyang susi. Ang loob ng mansyon ay maliwanag, mainit at amoy lavender. Ang paboritong scent ni Elena. Ang lahat ay nasa ayos.
Ang crystal chandelier ay kumikinang. Ang Persian rugs ay malinis. Parang walang nangyayaring krimen. Parang walang dalawang bata ang binebenta sa oras na ito. Mula sa sala, kinarinig nila ang tunog ng classical music, Mozart, Requiem, ang paboritong pakinggan ni Ramiro kapag pakiramdam nito ay matalino siya. Naglakad sila, papasok. Ang bawat hakbang ng kanilang maputik na sapatos ay nag-iiwan ng mantsa sa puting marmol na sahig. Isang paglapastangan sa kalinisan ng bahay, isang senyales ng paparating na karahasan. Doon, nakaupo sa single sofa si Ramiro Salazar. Nakasuot siya ng maroon na silk robe. May hawak na baso ng brandy at nakataas ang paa sa center table. Nakangiti siya habang tinitignan ng kanyang cellphone, tila naghihintay ng magandang balita. Nang marinig niya ang mga yabag, lumingon siya. Ang lingonisang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting nawala, napalitan ng gulat at pagkatapos ay takot. "Kakuya?" Nauutal na sabi ni Ramiro. Ibinaba niya ang baso, tumapon ng alak sa lamesa. "Bakit? Bakit nandito ka?" Ang sabi ko sa pier. Hindi na nagsalita si Ricardo. Ang lahat ng galit, lahat ng sakit ng 3 taong pangungulila, lahat ng gabi na umiyak si Elena sa bisig niya, ay sumabog sa isang iglap. Tumakbo si Ricardo at sinugod ang kanyang kapatid. Bog! Isang malakas na suntok ang dumapo sa panga ni Ramiro. Tumalsik ang nakababatang Salazar sa sofa, bumagsak sa sahig, kasama ang mamahaling florera. Basag, kalat. "Ricardo!" Sigaw ni Ramiro. Sinusubukang umurong habang hawak ang dumudugo niyang labi. "Baliw ka na ba? Kapatid mo ako." "Kapatid?" Sigaw ni Ricardo. Dinampot niya si Ramiro sa kwelyo ng robe nito at muling ibinalibag sa glass table. Crash! Ang bubog ay naglipa na. Ang kapatid, hindi binebenta ang mga pamangkin niya. Ang kapatid, hindi pinapanood ang kuya niya na mamatay sa lungkot. Sinubukan ni Ramiro na lumaban. Sumipa siya, tinamaan si Ricardo sa tiyan. Napahinto sandali si Ricardo, habol ang hininga. Ito ang pagkakataon ni Ramiro. Akmang tatakbo siya papunta sa drawer, kung saan nakatago ang baril, pero hinarangan siya ni Elena. Si Elena, na laging mahinhin at sosyal, ay dumampot ng isang mabigat na estatwa ng kabayo na gawa sa bronze. Nang akmang lalagpasan siya ni Ramiro, hinampas niya ito sa balikat ng bayaw. Aray! Hiyaw ni Ramiro, napaluhod sa sakit. Ang buto sa kanyang balikat ay tila nag-crack. "Saan sila naroon, Ramiro?" tanong ni Elena. Ang boses niya ay kalmado, nakakakilabot sa sobrang pagkakalmado. "Huwag mo akong subukan, wala na akong mawawala." Napatingin si Ramiro sa paligid, parang dagana na corner. At doon niya nakita si Sofia. Siya nakatayo sa may pintuan, basang-basa, duguan, pero nakatingin sa kanya ng diretso. "Ikaw!" Bulong ni Ramiro, nanlalaki ang mata. "Buhay ka pa? Dapat patay ka na. Dapat niligpit ka na nila." "Hindi lahat ay kasing dumi ng budhi mo, Sir Ramiro," sagot ni Sofia. Humakbang siya palapit. Bawat salita ay may diin. "Naaalala niyo po ba noong gabing yon? 3 taon na ang nakakaraan. Nasa ospital kayo. Kausap niyo si Dr. Cruz sa telepono. Rinig ko kayo. Nasa nurse station ako." Tumingin si Ricardo kay Sofia, pagkatapos ay kay Ramiro. "Anong ibig mong sabihin?" "Siya ang nagplano ng lahat, Senyor Ricardo." Pagbubunyag ni Sofia. Tumutulo ang luha sa kanyang mga mata habang inaalala ang nakaraan. Hindi aksidente ang kidnapping. Si Sir Ramiro ang nagbigay ng schedule ng mga bata. Siya ang nagbukas ng gate para sa mga kidnapper. At nung hindi kayo makapagbigay ng ransom dahil na-freeze ang accounts nyo, siya ang nagmungkahi kay Dr. Cruz na patayin na lang kunwari ang mga bata para ibenta sa black market ng adoption sa Europe. "Sinungaling!" Sigaw ni Ramiro. Pero ang pawis na tumutulo sa kanyang noo ay nagsasabi ng totoo. "Magkano?" tanong ni Ricardo. Nilapitan niya ang kapatid na nakalugmok sa sahig. "Magkano ang halaga ng mga anak ko sa'yo?" Hindi sumagot si Ramiro. Umiwas ito ng tingin.
Mabilis na kumilos si Ricardo. Pumunta siya sa wet bar sa gilid ng sala, kumuha ng kutsilyo na panghiwa ng lemon, maliit pero matalim, at bumalik kay Ramiro. Walang pag-aalinlangan, idiniin niya ang dulo ng patalim sa leeg ng kapatid. Isang maliit na hiwa ang lumitaw at tumulo ang dugo sa puting robe. "Ricardo, huwag!" Sigaw ni Ramiro, nanginginig na parang dahon. "Papatayin mo ba ako?" "Bakit hindi?" Bulong ni Ricardo sa taingan ng kapatid. "Pinatay mo na ako 3 taon na ang nakakaraan. Bangkay na lang ang naglalakad ngayon, kaya sabihin mo sa akin, Ramiro, magkano?" 200,000. Hiyaw ni Ramiro, napapikit sa takot. 200,000 dolyar bawat isa. "Kailangan ko ng pera, kuya. Nalubog ako sa sugal. Papatayin ako ng mga loan shark. At si Valeria? Si Valeria ang may kontak sa sindikato." 200,000? Ulit ni Elena, ang luha ay tuluyan ng bumagsak. "Ipinagpalit mo ang mga pamangkin mo sa halaga ng isang sasakyan? Nasaan sila ngayon?" Diin ni Ricardo, diniin palalo ang kutsilyo. "At wag mong sasabihing nasa pier dahil hihiwain ko ang lalamunan mo dito mismo." Umiyak na si Ramiro. Ang tapang ng alak ay nawala na. Naiwan na lang ang isang duwag na bata. "Wala sila sa pier. Pain lang yon. Nasa Clark sila. Clark International Airport. Sa private hangar ni Senator Villarreal. Iyong kapartner ni Valeria. May private jet na aalis mamayang 10:00 ng gabi papuntang Macau, tapos diretso sa Russia." Napatingin si Ricardo sa wall clock. 8:30 ng gabi. May 1.5 oras pa sila. Pero ang Clark ay nasa Pampanga. Sa gitna ng bagyo at traffic, imposible itong marating ng 1 oras. Hindi tayo aabot. Napaupo si Elena sa sofa, nawawala ng pag-asa. Masyadong malayo ang Clark. "Helicopter!" biglang sabi ni Sofia. Napatingin ang lahat kay Sofia. "May helipad sa tuktok ng medical center, kung saan ako nagtrabaho dati, di ba?" Sabi ni Sofia, nakatingin kay Ricardo. "At meron kayong helicopter sa kumpanya, Senyor Ricardo?" "Nasa corporate tower sa Makati ang helicopter." Sabi ni Ricardo. Tumatakbo ang isip. Mas malapit yon kaysa sa Clark. Kung makakarating tayo sa Makati ng 9:00 ng gabi, kaya nating liparin ang Clark sa loob ng 30 minuto. Lumingon ulit si Ricardo kay Ramiro. Ang galit sa kanyang dibdib ay hindi humuhupa. Gusto niyang tapusin ito. Gusto niyang ibaon ng kutsilyo sa leeg ng traidor na ito. Napakadali. Isang mabilis na galaw ng pulso at matatapos na ang problema. Nakita ni Ramiro ang intensyon sa mata ng kuya niya. "Kuya, parang awa mo na. Napilitan lang ako. Si Valeria, may video siya. Video ko na gumagamit ng droga. Sisirain niya ang buhay ko. Tinakot niya ako. At dahil natakot kang masira ang reputasyon mo, sinira mo ang pamilya ko?" Dura ni Ricardo. Itinaas niya ang kutsilyo. "Ricardo, tama na." Ang boses ni Elena ay umalingaw-ngaw sa kwarto. Huminto ang kamay ni Ricardo sa ere. Eke lumapit si Elena. Hinawakan niya ang kamay ni Ricardo na may hawak ng patalim. Dahan-dahan, ibinaban niya ito. Tumingin siya kay Ramiro na nakalupaypay sa sahig, umiiyak, duguan, at amoy ihi. "Huwag mong dumihan ng mga kamay mo sa dugo ng baboy na yan," sabi ni Elena ng may diin. Ang tingin niya kay Ramiro ay puno ng pandidiri na mas masakit pa sa saksak. Ang kamatayan ay masyadong madali para sa kanya. Kung mamamatay siya, tapos na ang paghihirap niya. Lumuhod si Elena para magpantay ang mukha nila ni Ramiro. "Mabubuhay ka, Ramiro. Mabubuhay ka sa loob ng kulungan. At sisiguraduhin kong araw-araw mong aalalahanin ang mukha ng mga pamangkin mo na ipinagbili mo. Araw-araw kang mabubulok sa konsensya mo, kung meron ka man yan." Tumayo si Elena at bumaling kay Ricardo. "Talyan mo siya. Tumawag ka sa NBI. Ibigay mo lahat ng ebidensya. Pero kailangan na nating umalis. Ngayon na." Kumilos si Ricardo. Kumuha siya ng duct tape mula sa drawer at tinalian ng mga kamay at paa ni Ramiro. Binusalan din niya ang bibig nito.
Ang dating makapangyarihang Ramiro Salazar ay mukha na ngayong basura na handa ng itapon. Kinuha ni Ricardo ang telepono at tumawag sa kanyang contact sa NBE. Chief, si Ricardo Salazar ito. May ipapadala akong address. Pumunta kayo sa bahay ko sa Forbes. Ngayon din, may makikita kayong tao na nakatali. Siya ang susi sa sindikato ni Dr. Valeria Cruz. Oo, human trafficking. At Chief, magpadala kayo ng team sa Clark International Airport. Hangarapat, papunta na kami doon. Ibinaba ni Ricardo ang telepono. Tumingin siya kay Elena at Sofia. Handa na kayo? Tumango si Elena. Si Sofia naman ay pinunit ang laylayan ng kanyang palda at itinali ito ng mahigpit sa kanyang sugat sa balikat upang pigilan ang pagdurugo. Para kina Mateo at Lucas, bulong ni Sofia. Lumabas sila ng mansyon. Iniiwan si Ramiro sa dilim ng sala. Kasama lamang ang ingay ng ulan at ang multo ng kanyang mga kasalanan. Sumakay muli sila sa lumang Toyota. Sa pagkakataong ito, hindi na sila tumatakas. Sila na ang humahabol. Pinaandar ni Ricardo ang makina. Ang destinasyon, Makati Corporate Tower, tapos ang Himpapawid. Kumapit kayo, sabi ni Ricardo. Wala nang hihinto sa atin. Ang sasakyan ay humarurot palabas ng gate, pinabasag ang tubig baha patungo sa dilim ng gabi. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, pero sa loob ng sasakyan may bagong apoy na naglalagablab. Ang alyansa ng tatlong magulang, ang ama, ang ina, at ang tagapag-alaga ay nabuo na. At ang Dr. Valeria Cruz ay hindi alam kung anong klaseng bagyo ang paparating sa kanya. Habang binabaybay nila ang ADSA na puno ng mga sasakyan, tumingin si Elena sa labas. Ang mga ilaw ng syudad ay malabo dahil sa ulan. Sofia! Tawag ni Elena nang hindi lumilingon. Po, ma'am. Sagot ni Sofia mula sa likod nang hihina. Salamat, bulong ni Elena. Salamat at binuhay mo sila. Napaluha si Sofia. Sa loob ng 3 taon, inasahan niyang sumbat at galit ang aabutin niya. Pero ang marinig ang salitang salamat mula sa inang ninakawan niya ng panahon, ito ang nagbigay sa kanya ng lakas para labanan ang hapdi ng tama ng bala. Babawiin natin sila, ma'am, sagot ni Sofia. Pangako. Si Ricardo ay nakatingin lang sa daan, pero sa kanyang isip, nagbibilang siya. Bawat kilometro, bawat minuto, ang imahe ni Valeria Cruz ay nasa isip niya. Ang babaeng doktor na pinagkatiwalaan nila, na kumarga sa kambal noong binyag, nang ngumiti sa kanila habang ibinibigay ang urn ng abo. Hintayin mo ako, Valeria. Isip ni Ricardo habang inapakan niya ang silinyador hanggang sa dulo. Ang impyerno ay paparating na. Ang orasan sa dashboard ay nag-ilaw. 8:50 ng gabi. Malapit na sila sa Makati. Pero ang tunay na laban ay sa Himpapawid magaganap. Ang huling lipad ng mga anghel ay hindi matutuloy dahil ang mga pakpak ng mga magulang ay handa ng sumalubong.